Si Bannaza ay isang ordinaryong mangangalakal na naisekay bilang isang level 1 hero na iniwan dahil sa mahinang stats. Gayunpaman, nagbago ang lahat nang ma-unlock niya ang isang cheat skill na nagpapataas ng kanyang mahiwagang kakayahan. Kaya, sinimulan niyang paamuin ang mga halimaw na babae at sirain ang lahat. Ngunit bago ito, nabuhay si Bannaza sa isang mundo kung saan ang mga demi-human ay ginagamit at inaabuso tulad ng iyong kanang kamay na kabalyero. Gayunpaman, si Bannaza lamang ang patas na tinatrato sila kahit na kinasusuklaman siya ng kanyang mga kasamahan dahil dito. Bigla, nawala si Bannaza at nagpakita sa mahiwagang kaharian ng Clyrode kung saan siya ay tinanggap bilang isang bayani. Iginiit ni Bannaza na maaaring mali ang tao na napunta sa kanila, ngunit ipinaliwanag ng lalaki na ipinatawag nila siya upang labanan ang madilim na hukbo at kailangan nilang sukatin ang kanyang mga stats. Nang sandaling iyon, isang mahiwagang orb ang inilagay sa harap niya, ngunit sa kasamaang palad, nang hawakan ni Bannaza ang orb, ipinakita nito na ang lahat ng kanyang mga stats ay masakit na pangkaraniwan. Naramdaman ang pagkadismaya sa silid, hiniling ni Bannaza na pabulaykan siya, ngunit bigla niyang narinig ang mga taong malapit sa kanya na sumigaw sa pagkamangha. Doon, matagumpay na tinawag ng mga salamangkero ang isang bayani na may mga kakayahan na nagpapamukha kay Bannaza na parang isang manunood sa sarili niyang kwento. Kaya, iniwan ng lahat si Bannaza at nagdagsaan upang ipagdiwang ang blonde na kabalyero. Pagkatapos ng salu-salo ng bayani, sa wakas ay nakausap ni Bannaza ang hari, ngunit sinabihan silang sarado na ang gate na nagdala sa kanya sa mundo. Kaya, kailangan niyang mabuhay habang buhay sa isang kalapit na kagubatan. Pagkatapos ay inihagis siya sa isang karwahe upang dalhin siya roon. Ngunit nang subukang magtanong tungkol sa kagubatan, tinatrato siya na parang isang talunan. Sa wakas, nakarating sila sa kagubatan ng Delevaza kung saan ibinaba siya ng gwardya at inabutan ng isang walang hanggang bag na naglalaman ng pagkain at pera para sa kanya ng ilang sandali. Bago umalis, pinayuhan siya ng taong butiki na umalis sa kagubatan sa lalong madaling panahon dahil ito ay isang tambayan para sa mga bagay mula sa bangungot ng mga tao. Nang mag-isa na siya, hinugot ni Bannaza ang isang espada mula sa bag para protektahan ang sarili at saka napansin ang ilang slime sa likuran niya. Gayunpaman, dahil kasing husay sila ng mga alagang hayop sa dati niyang mundo, hindi niya sila pinansin. Bigla, nagwala ang mga slime at tumalon sa kanya, ngunit mabilis niya itong sinugod, sinira ang low quality na nagbalat kayo bilang isang espada, ngunit natalo ang mga slime. Laking gulat niya, naabisuhan siya na kaka-rating lang niya sa level 2 at lahat ng kanyang stats ay umabot na sa infinity kasama ang mga magic spell at isang voice assistant. Nang sandaling iyon, binalaan siya ng boses na ang kanyang bottomless bag ay nilagyan ng mga spell para gawin siyang monster magnet. Ito ay isang setup para maalis siya. Kaya, kinansela niya ang mga spell gamit ang kanyang bagong activated na kakayahan at nagpas siyang maghanap ng ligtas na lugar sa kagubatan. Gayunpaman, nasabihan siya na ang kagubatan ay kontaminado ng isang gaseous substance na nakakapinsala sa mga humanoid races. Kaya, nagpa siya siyang linisin ang kagubatan. Pagkatapos ng spell, na-notify si Bannaza ng mas maraming level up notifications na nagpagulat sa kanya. Samantala, pabalik sa Clyrode, si Elizabeth, ang unang prinsesa, ay sinermonan ng hari dahil sa pagpapaalis kay Bannaza para masawi. Nang dumating ang isang katulong at ibalita na may gumamit ng pinakamataas na banal na mahika sa kaharian. Hindi nagulat ang hari, sinabi na malamang na ang blonde na bayani iyon. Ngunit, nilinaw ng salamangkero na ang spell ay ginamit sa Forbidden Forest sa Hilaga. Pagbalik sa kagubatan, nagpa siya si Bannaza na subukan ang ibang hitsura at nag-transform bilang isang binatang lalaki sa nayon upang hindi mapansin. Pagkatapos, nag-teleport siya papunta sa lungsod at tumungo sa guild upang magparehistro gamit ang peking pangalan at makuha ang kanyang rank identification. Habang tinitingnan niya ang mga available na quest, narinig niya ang isang babaeng nagngangalang Fenris na humihiling sa ilang adventurer na samahan siya sa Delvaza Forest habang nag-aalok ng bayad na cash. Ngunit, dahil mas gusto ng mga talunan ang bayad sa kama, tumanggi sila. Nang sandaling iyon, nilapitan siya ni Bannaza at inalok na dalhin siya doon dahil maaari siyang mag-teleport doon kaagad. Nataranta ang lahat sa pag-aakalang nagsisinungaling siya dahil ang teleportation magic ay hindi isang beginner spell. Bigla,
Isang Lady Knight na nagngangalang Barirusa ang nag-akusa sa kanya na sinusubukang lumunin ang hilaw na asset ni Fenris. Kaya, iginiit ni Bannaza na ipapakita niya sa kanila. Tumungo sila sa labas kung saan ginamit ni Bannaza ang teleportation spell at pagdating nila sa kagubatan, humingi sila ng paumanhin sa pagdududa sa kanya. Samantala, nagreklamo si Fenris na wala na ang Malisium sa kagubatan. At nang muntik ng ibunyag ni Bannaza na nilinis niya ang kagubatan, sinabi niya na isa itong demonyo. Bigla, hinugot ng ibang mga babae ang kanilang mga sandata at hinarap si Fenris habang ipinaliwanag ni Bannaza na naglabas ng abiso ang guild laban sa kanya dahil sa pagtatangkang akitin ang mga inosente sa kagubatan. Agad na nag-transform si Fenris bilang isang higanteng lobo at naglabas ng ilang Malisium, na nagpahina sa mga babae. Gayunpaman, hindi naapektuhan si Bannaza, kaya sinubukan ni Fenris na kainin siya. Ngunit naiwasan niya ang atake nito at inilipat ang mga babae pabalik sa ligtas na lugar. Gayunpaman, nanatili siyang determinado na talunin ang halimaw sa bawat spell na magagamit niya. Bigla, sumugod si Fenris patungo kay Bannaza, ngunit naghagis siya ng isang meteoric leap spell at tumalon sa ibabaw ng halimaw. Agad, lumingon si Fenris upang kainin siya. Ngunit mabilis siyang hinaranggan ni Bannaza gamit ang isang pader na lupa at sinubukang pigilan siya gamit ang isang ipoypo. Gayunpaman, nakatakas si Fenris gamit ang isang kalapit na spell ng paglipat. Ngunit bago pa man siya maka-atake ng palihim kay Bannaza, itinulak niya ito sa lupa gamit ang isang spell ng grabidad. Nang maisip niyang gumamit ng mahika ng pagsupil, ipinaalala sa kanya ng spell kung paano inaalipin ang mga demi-human sa kanyang dating mundo. Sinubukan niyang galugarin ang iba pang mga opsyon, ngunit wala siyang makita. Samantala, sinubukan ni Fenris ang lahat ng posibleng mahika upang makalaya. At nang mabaigo siya, sumuko siya at hiniling kay Bannaza na tuluyan na siyang tapusin. Bilang tugon, sinabi ni Bannaza na hindi siya ganoong klaseng tao, na ikinagulat ni Fenris, na pagkatapos ay ipinaalala sa kanya na hihiway niya ang kanyang mga bituka kung may pagkakataon siya. Pagkatapos ay sinabi ni Bannaza na wala siyang pakialam at ipinahayag na ayaw lang niya ng pagdanak ng dugo. Nang marinig ito, sinabi ni Fenris na siya ay talunan lamang at nag-transform muli bilang isang ganap na babae, na nagbigay sa mga mata ni Bannaza ng isang panghabang buhay na pagkabigla. Kaya tinakpan siya ni Bannaza ng kanyang balabal at nangakong hahayaan siyang mabuhay kung titigil siya sa pakikipaglaban sa mga tao. Nang abutin niya ang kanyang bottomless bag upang maghanap ng mga bagong damit, napagtanto niya na nakatulog pala si Fenris dahil sa pagod. Ilang sandali pa, nagising si Fenris na nagtataka kung ang kanyang panloob na mga pahayag sa pananamit ay lumaki. Ngunit nang tumingin siya sa labas ng tolda at makita si Bannaza na tahimik na nakaupo, napagtanto niyang mali siya tungkol sa sangkatauhan. Pagkatapos, lumabas siya ng nakabihis at tinanong si Bannaza kung tinikman ba nito ang kanyang mga asset habang tulog siya. Nang itanggi niya ito, itinuro niya na may ibang tao na gagawa ng mga bagay sa kanya. Kaya, nanumpa siyang hindi na muling makikipaglaban sa mga tao at kinilala ito bilang kanyang master. Nagulat, sinabi ni Bannaza na hindi niya kailangang gawin iyon, ngunit iginiit niya na maging alipin niya. Nang sabihin ni Bannaza na hindi niya maaaring angkinan ang mga taong tulad niyan, sinubukan ni Fenris na bunutin ang kanyang lalamunan. Kaya, pumayag siyang maging kanyang master. Pagkatapos, ipinaliwanag ni Bannaza kung paano siya tinawag mula sa ibang mundo at pinalayas. Nang idagdag niya na ang pagsunod sa kanya ay magpapahirap lamang sa kanya, sinabi ni Fenris na tuntunin ng mga lupin na mabuhay para sa kanilang mga master at nanumpa na magiging tapat sa kanya. Samantala, pabalik sa Clear Road, tinanong ng hari ang blonde na bayani kung bakit nawala ang mga puwersang ipinadala upang saktan ang madilim na hukbo. At sinisi niya ang mga sundalo sa pagkabasa ng kanilang pantalon sa pagkakita ng mga simpleng mahiwagang hayop. Matapos lumabas ang blonde na bayani, tinanong ng hari ang kanyang gwardya kung kumusta ang blonde na bayani sa larangan ng digmaan. Bilang tugon, isiniwalat ng sundalo na nanatili siya sa likod ng hukbo at tumakas ng magbago ang lahat. Kasabay nito, galit na umalis ang blonde na bayani, nagtataka kung bakit hindi bumuti ang kanyang mga kasanayan kahit na ilang linggo na siyang nagsasanay. At habang nagagalit siya dahil dito, dumating si Choya, ang kanyang katulong. Kaya, sinabihan niya itong sumunod sa kanya sa kanyang pribadong silid.
Sa isang lugar sa bayan, sinabi ni Banaza kay Fenris ang kanyang mga plano na kumita ng pera at makakuha ng matutuluyan. Kaya, inalok niya itong samahan siya. Nang sandaling iyon, napagkamalan sila ng isang may-ari ng stall na magkasintahan. Kaya, itinuro ni Banaza na madali silang makakapaglakbay ng hindi nagmumukhang kainahinala kung magpapanggap silang magkasintahan. Bigla, sinabi ni Fenris na pinakamalaking karangalan niya ang magkaroon ng isang malakas na asawang tulad niya, na ikinagulat ni Banaza, na pagkatapos ay ipinaalala sa kanya na nag-aarte lamang sila. Di nagtagal, nagparehistro si Fenris sa guild at binigyan ng kanyang pagkakakilanlan. Sinabihan siya ni Banaza na panatilihin ang kanyang bagong anyo at magsimulang mamuhay bilang tao upang maiwasan ang mga tao na malaman kung ano talaga siya. Bigla, inanunsyo ng receptionist na isang malaking grupo ng mga Psycho Bear ang papalapit sa lungsod mula sa Hilaga at idinagdag na ang mga adventurer ng lahat ng antas ay karapat-dapat na sumali sa quest. Nang sabihin niya na ang gantimpala bawat oso ay pararamihin ng 10, sinabi ni Banaza na wala siyang pagkakataon dahil hindi sila matalo ng bayani. Kaya, sinabi ni Fenris na tatalunan niya ang mga Psycho Bear upang patunayan kung gaano kalakas ang kanyang master. Pagkatapos, nag-teleport sila sa lokasyon at nakakita ng isang bakanteng bahay sa malapit. Kaya, nagpasya silang gamitin ito bilang base para sa kanilang kampanya laban sa mga Psycho Bear. Nang sandaling iyon, nakita nila si Barirusa at ang kanyang grupo na napapaligiran ng mga Psycho Bear. Nang sinubukan silang atakihin ng mga bear, lahat sila ay tinamaan ng kidlat. Habang nagtataka ang mga babae kung ano ang nangyayari, pinaslang ni Fenris ang huling oso. Nang dumating si Banaza sa eksena, nagpasalamat ang mga babae at idinagdag na nag-aalala sila sa maaaring nangyari sa kanya matapos labanan ang halimaw. Nang tanungin ng mga babae kung sino si Fenris, ipinakilala siya ni Banaza bilang kasama niya sa paglalakbay. Habang nararamdaman ni Fenris na siya ay pinagtaksilan, biglang nagpakita ang isang Psycho Bear mula sa palumpong at sinubukang gumawa ng palihim na pag-atake kay Fenris. Ngunit, lumingon lang siya upang titigan ito at ang takot na oso ay natamba. Bigla, nagkunwari siyang wala siyang ideya kung paano ito nangyari habang ang Psycho Bear ay nagsimulang umakto ng cute. Pagkatapos ay iminungkahi ni Banaza na panatilihin nila ito bilang alagang hayop habang ang ibang mga babae ay nagtataka kung nababaliw na ba siya. Pagkatapos, hinubog ni Banaza ang halimaw sa isang kuneho at pinangalanan itong Sab. Habang sinabi ni Barirusa na mayroon siyang hihingi na pabor. Di nagtagal, umupo sila sa bahay kung saan ipinakilala ni Barirusa at ng iba pang mga kabalyero ang kanilang mga sarili. Si Blossom, isang mabigat na mandirigma, si Beryl, na mahusay sa mga kabayo, at si Bilano, na isang mangkukulam. Pagkatapos nito, hiniling ni Barirusa kay Banaza na turuan sila kung paano lumaban dahil tumanggi ang bayani na pamunuan ang mga puwersa laban sa madilim na hukbo hanggat hindi siya nakakahanap ng mga karapat-dapat na kabalyero. Dahil ikinulong ng bayani ang kanyang sarili pagkatapos nito, inutusan ng hari ang mga kabalyero na mag-level up ng sapat upang talunin ang mga Psycho Bear. Nang sabihin ni Barirusa na bago sila sa Orden at hindi maaaring sabay na talunin ang isang Psycho Bear, biglang nabaliw si Fenris. At nang sasawayin na niya sila, ipinakilala siyang muli ni Banaza bilang asawa nito. Nang marinig ito, namula si Fenris. Kaya, sinabi niyang magandang ideya para sa kanya na sanayin ang mga babae dahil hindi niya kailanman pinababayaan ang mga nangangailangan. Pagkatapos ng mabuting asawa na pag-akto, si Banaza ay nagsalita tungkol sa mga babae na hindi niya kayang turuan sila, ngunit nagpasya siyang subukan. Nang sandaling iyon, nagtanong ang mga babae kung maaari rin silang tumuloy sa bahay, dahil mapanganib ang mag-camping, at pumayag si Fenris sa kondisyon na makikihati siya sa kama ni Banaza. Samantala, sa ibang lugar, isang demonyong nagngangalang Oliminas ang nagulat sa pinuno ng madilim na hukbo na ang isang unit ng kanilang mga demonyo na napaslang sa kagubatan ng Del Avisa ay napaslang ng isang individual. Kaya, inutusan siya ng Demon King na hanapin ang tao at hulihin siya. Kinabukasan, nagising si Banaza at nagulat nang makita si Fenris sa tabi ng kanyang kama. Kaya, tinanong niya kung ano ang ginagawa niya roon, at ipinaalala niya sa kanya na sila ay kasal na. Bigla, naalala niya ang nakaraang gabi nang inalok niya ang kanyang sarili na makasesyon, ngunit tumanggi siya habang ipinaliwanag na masyadong maaga pa para ayusin ang kanyang mga laman loob.
Kalaunan, habang nagsasanay, hinarap ni Balarosa ang isang baboy ramo kasama ang kanyang mga kasama, ngunit ang baboy ramo ay nauwi sa paghabol sa kanila sa paligid ng bukid, na nagpaisip kay Bannaza na mas makakabuti sa kanila ang maghanap ng mga rosas sa bukid. Pagkatapos, habang itinuturo ni Bannaza ang mga kabalyero sa kanilang silid, dumating si Fenris at inanunsyo na naghanda siya ng hapunan para sa lahat. Pagdating sa hapagkainan, nataranta si Bannaza nang makita ang mga hilaw na karne sa mga plato, kaya sinabi ni Fenris na ito ay isang piging upang ipagdiwang ang kanilang bagong tahanan. Pagkatapos ay sinabi ni Bannaza na dapat itong lutuin, ngunit nang mag-alok si Fenris na lutuin ito, sinabi niyang siya ang bahala. Ilang sandali pa, inihain ang pagkain, at habang ang lahat ay nagkomento kung gaano ito kasarap, si Fenris ay tahimik na nakaupo na mukhang naiinis. Nang magsimula silang kumain, nagreklamo si Fenris na ang mga gulay ay para sa mga mahihina, ngunit sinabi ni Bannaza na siya ang gumawa nito. Nang marinig ito, sinubukan niya ang pagkain at nataranta, nagkomento kung gaano ito kasarap. Pagkatapos nito, nangako siyang magluluto para sa kanila mamaya. Ilang araw ang lumipas, binisita ni Bannaza at Fenris ang guild dala ang isang kariton na puno ng mga sawi na baboy ramo, habang ang iba pang mga adventurer ay nagtataka kung paano nila ito nagawa. Nang sandaling iyon, tinanong ni Fenris kung maaari siyang maglakad-lakad sa bayan habang sinusuri nila ang kanilang mga nahuli. Nang hilingin ni Bannaza na sumama sa kanya, sinabi niyang mayroon siyang mga personal na bagay na aasikasuhin. Nang sandaling iyon, dumating si Leolith, ang guild master, at hiniling na makausap si Bannaza. Pagpasok sa opisina, sinabi ni Leolith kay Bannaza na nagpa siya ang hari na gawin siyang isang honorary knight kung gagamitin niya ang kanyang lakas sa paglilingkod sa bayani. Nang dagdagan ni Leolith na ito ay isang minsanang alok, naisip ni Bannaza si Fenris at naisip na wala siyang karapatan na labanan ang mga demonyo bilang isang taga-ibang mundo. Kaya, tinanggihan niya ang alok. Pagkatapos, paglabas niya, bumalik si Fenris na mukhang isang taong nagkaroon ng mahirap na gabi. Kaya, tinanong niya kung inatake siya ng isang halimaw, ngunit hindi niya alam, nasa isang klase sa pagluluto siya na natapos bilang isang sakuna. Pagkalipas ng isang buwan, isang gwardya ang nagpakita sa pintuan upang ihatid muli ang kahilingan ng hari. Ngunit pinabalik siya ni Bannaza sa kastilyo. Pagkatapos, hinanap niya si Blossom at nakita niya itong nagsasaka habang tinutulungan siya ni Sab. Samantala, sinuri ni Fenris si Beryl, na nagpa-practice ng pagpapana sa isang target sa isang puno, at sinabihan siyang kailangan niyang magsanay gamit ang mga gumagalaw na target. Gayunpaman, sinabi ni Beryl na hindi niya kayang saktan ang mga cute na ibon. Samantala, tiningnan ni Bannaza si na pagod sa pagsasanay ng kanyang mahika. Kaya, iniabot niya sa kanya ang singsing upang mapahusay ang kanyang kakayahan sa mahika. Ngunit nang umalis siya, sinubukan ni na isuot ang singsing sa kanyang palasingsingan. Ngunit dumating si Fenris at pinagbantaan siyang itatago ito sa kanyang gitnang daliri. Bigla, humingi ng tulong si Bariruse kay Bannaza habang nakikipaglaban sa isang bulate. Ngunit tinapos ni Fenris ang bulate at inakusahan siyang nagkunwari ng kanyang pagkabalisa upang makuha ang atensyon ni Bannaza. Kalaunan, nang sila ay magtanghalya na inihanda ni Fenris, pinuri nila siya sa pag-unlad. At nang tanungin ni Bannaza kung paano siya gumaling, isiniwalat niya na kumukuha siya ng mga lihim na klase. Bukod pa rito, ikinwento niya kung gaano siya kasaya na natuto ng iba pang mga bagay bukod sa pakikipaglaban at mga posisyon sa pag-eehersisyo sa kwarto. Bigla, naalala niya na gumawa siya ng isang espesyal na ulam para lamang sa kanya matapos sabihin ng kanyang guro na ito ang daan patungo sa puso ng isang lalaki. Nang matikman ang curry, sinabi ni Bannaza na maaari niya itong kainin habang buhay, dahilan para masabik si Fenris kaya niyakap niya ito. Nang makita ito mula sa labas ng bintana, napagtanto ni Oliminas na si Fenris talaga ito at nagtataka kung bakit ang pinakamatapang na babaeng mandirigma sa Dark Army ay humahanga sa isang talunan na lalaki. Biglang nagpakita si Fenris sa likuran niya at tinanong kung ano ang ginagawa niya roon. Ilang sandali pa, pinapasok siya ni Fenris at tinanong kung bakit siya pumunta. Bilang tugon, sinabi ni Oliminas na iniimbestigahan niya ang lugar. Kaya, isiniwalat ni Fenris na nakatira siya sa bahay kasama ang kanyang asawa at sinabihan ang babae na huwag mag-alala.
Pagkatapos nito, pinanood sila ni Olyminas na mag-usap at nagtaka kung kailan nagsimulang magsama ang mga tao at demonyo. Pagkatapos ay tinasa niya ang kakayahan ni Bannaza gamit ang kanyang mahika, ngunit hindi niya ito makuhaan ng anumang pagbasa. Pagkatapos nito, nagkomento si Olyminas na walang nakikitang mga mahiwagang hayop, at sumagot si Bannaza na malamang dahil ito sa mahika ng purification na ginamit niya. Nang marinig ito, natapon ang tiyan ni Olyminas sa kanyang sarili at tinanong si Fenris kung alam ba niya na si Bannaza ang pumaslang kay Fenhil, sa kanyang kapatid, at sa kanyang mga puwersa. Nang patahimikin siya ni Fenris, tinanong ni Bannaza kung totoo ito. Kaya, isiniwalat ni Fenris na mayroon siyang kutob dahil kakaunti lamang ang mga tao ang may kakayahang gumamit ng mahika ng purification. Matapos ibunyag na si Fenhil ay isang mandirigma na ayaw kawan, sinabi ni Fenris na nabighani siya sa mga kakayahan ni Bannaza at hindi niya mapigilan ang paghahangad na makasama ito ng isang gabi. Samantala, si Barry Rusa at ang kanyang mga kasama, na nakikinig ng palihim, ay hindi makapaniwala na si Fenris ang sikat na babaeng mandirigma ng mga demonyo. Pagkatapos, hinamon ni Olyminas si Bannaza sa isang kunwaring labanan at sinabing gusto niyang makita ang mga kakayahang nakakabighani kay Fenris. Habang iniisip ni Olyminas na tapusin si Bannaza, inakusahan siya ni Fenris ng pagtatangkang agawin ang kanyang lalaki. Biglang tumalon si Olyminas sa mataas na lugar at naghagis ng ilang mga orasayon upang ilihis ang atensyon ni Bannaza mula sa mga pag-ataking nakatutok sa kanya mula sa ibaba. Gayunpaman, kinansela ni Bannaza ang lahat ng mga orasayon sa pamamagitan ng isang pitik ng kanyang mga daliri at gumanti gamit ang isang crucifixion spell na nagtali kay Olyminas sa ere. Sa puntong ito, sumuko siya. Kaya, pinalaya siya ni Bannaza. Kinabukasan, sinabi ni Bannaza sa mga kabalyero na malaya silang mag-ulat sa kastilyo pagkatapos malaman kung sino talaga si Fenris. Ngunit, itinuro ng mga kabalyero na naging matulungin si Fenris sa kanilang pagsasanay, kaya hindi nila siya maaring traidorin. Biglang may narinig si Fenris na ingay sa labas, at nang sila ay lumabas, nakita nila si Olyminas na bumalik kasama ang isang lehiyon ng mga dragon at nag-alok na palayain sila kung manampa silang maglilingkod sa Demon King. Samantala, natuwa si Bannaza nang makita ang mga dragon sa unang pagkakataon, na kinagulat ni Olyminas, na pagkatapos ay inutusan ang mga dragon na ihawin silang lahat. Nang sandaling iyon, pinaandar ni Bannaza ang isang banal na mahika na tumama sa mga dragon mula sa kalangitan gamit ang kidlat. Nang lumapag siya sa lupa, nagtataka si Olyminas kung paano ito nangyari habang ang mga nakaligtas na dragon ay tumatakas at iniwan siya. Nang sandaling iyon, sinabi ni Bluesom na dapat sana ay inihagis niya ang kanyang sandata sa mga dragon upang makakuha ng titulong Dragon Slayer. Kaya, iminungkahi ni Bannaza na subukan nila ito at nang ihagis ni Bluesom ang palakol, naglagay si Bannaza ng ilang spell dito at napaslang ng palakol ang isang dragon. Agad na nalaman ni Bluesom na isa na siyang Dragon Slayer. Bigla, sinunggaban ng ibang mga kabalyero si Bannaza at hiniling na subukan din, ngunit wala na ang mga dragon. Samantala, pinanood ng Demon King ang lahat ng ito mula sa kanyang trono at nagtataka kung paano magagamit ng isang adventurer ang ganitong mahika. Kinabukasan, naglagay si Bannaza ng mga mahiwagang harang sa paligid ng bahay upang ipaalam sa kanya kung may demonyong lalapit habang nagbabanta si Fenris na ibabalik si Olyminas kung sakaling magpakita itong muli. Nang sabihin ni Bannaza na mag-relax lang, pinagalitan siya ni Fenris dahil sa pagiging mabait niya sa kanya kahit na inatake na siya nito. Bilang tugon, sinabi ni Bannaza na alalahanin ang ginawa niya sa kanyang kapatid at sa kanyang unit. Samantala, pabalik sa bahay, hindi tumigil si Bluesom sa pag-uusap tungkol sa kanyang titulong Dragon Slayer kaya nagpa siya si Barry Rusa na maglakad-lakad. Nang tanungin ng kanyang mga kaibigan kung saan siya pupunta, sinabi niyang aalis siya upang manghuli ng ilang mahiwagang hayop, ngunit sa totoo lang, nalungkot si Barry Rusa na hindi niya nakuha ang titulong Dragon Slayer dahil maaari sana niyang mabawi ang marangal na katayuan na nawala sa kanyang sambahayan kung nakuha niya ito. Habang iniisip niya ang maaaring nangyari, isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagtanong kung alam niya ang lugar dahil doon nakatira ang isang kaibigan nito. Matapos siyang tingnan, tinanong ni Barry Rusa kung kaibigan niya si Bannaza or si Fenris.
Nang sabihin ng lalaki na naroon siya para makita si Fenris, hinugot ni Barurusa ang kanyang espada nang maisip niyang kasama ito ng Dark Army at tinanong kung ano ang gusto niya rito dahil pinutol na nito ang ugnayan sa Dark Army. Nang sandaling iyon, itinaas ng lalaki ang kanyang mga kamay at sinabing gusto lang niya itong tingnan. Gayunpaman, bago siya umalis, sinabihan niya si Barurusa na tanungin si Fenris kung gusto nitong mag-usap habang nagmi-milk tea minsan. Habang papalayo siya, ipinakilala ni Barurusa ang kanyang sarili at tinanong ang pangalan ng lalaki. Kaya, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Guzzle. Ilang sandali pa, dumating sina Bannaza at Fenris at tinanong kung nasaktan siya. Gayunpaman, sinabi ni Barurusa na maayos siya at isiniwalat na isang miyembro ng Dark Army na nagngangalang Guzzle ang kakaalis lang sa lugar. Hindi nagulat si Fenris, sinabi niyang maaari sana siyang pumili ng mas magandang pekeng pangalan. Habang sinabi ni Bannaza na pumunta sila dahil isa sa mga harang na inilagay niya ang nagpabatid sa kanya ng presensya ng isang taong nagngangalang Dark One. Nang marinig ito, nagsimulang mag-alala si Barurusa habang isiniwalat ni Fenris na ang tunay niyang pangalan ay Gardo. Kinabukasan, dumating si Gardo sa bahay at nang hindi nagulat si Fenris na makita siya, ipinakilala ni Bannaza ang kanyang sarili at pinapasok siya, na nagpaisip kay Gardo kung paano nananatiling kalmado si Bannaza sa kanyang harapan. Samantala, walang kaalam-alam na naglakad si Barurusa sa pasilyo at nabangga si Gardo, kaya nataranta siya. Di nagtagal, pagkatapos ng set, sinabi ni Gardo na narinig niya ang tungkol sa pagbisita ni Oliminas habang naglalabas ng aura na nakakatakot kay Barurusa at tinanong ni Fenris kung pumunta ba siya para mag-higanti. Bilang tugon, tinanong ni Gardo si Bannaza kung gusto niyang sumali sa Dark Army, ngunit tumanggi si Bannaza at sinabing wala sa kanya ang kanilang digmaan. Nang dagdagan niya na hindi niya alam kung bakit sila nakikipagdigma, isinalaysay ni Gardo na ang digmaan sa pagitan ng mga demonyo at tao ay nagsimula nang dumating ang Dark One mula sa ibang mundo upang sakupin ang kanila at tinanggap ng mga demonyo na inaapi ng mga tao noong panahong iyon. Kaya, sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mga demonyong tumanggap sa isang dayuhang pinuno at ng mga taong tumanggi sa kanya. Nang tanungin ni Fenris kung bakit niya ikinukwento ang kwento, sinabi ni Gardo na hindi magiging madali ang paghinto sa digmaan. Dahil sa kuryosidad, tinanong ni Bannaza si Gardo kung nais niyang ihinto ang digmaan at sinabi ni Gardo na kahit wala siyang interes na pamunuan ang mundo, hindi niya maaaring hayaang mahulog sa mga kamay ng mga tao ang isang banta tulad ni Bannaza. Habang naglalabas ng isang nakakatakot na aura, hiniling ni Gardo kay Bannaza na sumama sa kanya, ngunit sinabi ni Bannaza na wala siyang balak na pumanig. Bigla, huminto si Gardo at tumayo upang umalis, ngunit sinabing hindi pa siya sumusuko. Pagkaalis niya, si Barurusa ay nakaupong nakatitig sa kanyang upuan dahil sa pagkabigla ng pagkakaupo malapit sa Dark One. Kinabukasan, nang magising si Barurusa na nagtataka kung bakit nawalan siya ng kontrol sa kanyang katawan noong nakaraang araw, lumabas siya at naabutan si Gardo sa bahay na nag-aalmusal. Gulat na gulat, umalis si Barurusa. Kalaunan, lumabas siya ng pinto at hinahanap si Gardo, ngunit laking gulat niya nang salubungin siya nito sa may pinto at sinabing gusto niya itong makausap. Biglang umalis si Barurusa habang sinasabing nagsasanay siya ng espada. Samantala, sa palasyo, nakarating sa hari ang isang ulat tungkol sa patuloy na pagbisita ni Gardo sa bahay ni Bannaza. Nang marinig ito, nagalit ang hari sa pag-aakalang pumanig si Bannaza sa hukbo ng kadiliman matapos siyang balewalain. Nang muntik na niyang utusan ang kanyang mga sundalo na arestuhin siya, sinabi ni Elizabeth na hindi sila sigurado kung nakipagsanib puwersa si Bannaza sa hukbo ng kadiliman at ang pagpapadala ng mga sundalo ay maaaring maging dahilan upang sumali si Bannaza sa hukbo ng kadiliman. Nang iminungkahi ni Elizabeth na mag-usap sila ni Bannaza, pinatigil siya ng hari at sinabing hindi gumagana ang kanyang mga mithiin sa totoong mundo. Bigla, nagpakita ang blonde na bayani at humiling sa mga sundalo upang mapilitan niyang sumunod si Bannaza. Sa kastilyo ni Gardo, binalaan siya ni Oliminas na mapanganib na bumisita kay Bannaza ng mag-isa, ngunit sinabi ni Gardo na ito na lamang ang kanyang paraan para makuha ang loob niya. Habang paalis siya, naisip ni Oliminas ang ilan sa kanilang mga tauhan na nagsasalita ng masama tungkol kay Gardo dahil sa madalas na pagbisita kay Bannaza. Pagbalik sa bahay ni Bannaza,
tinanong ni Fenris kung ano ang ginagawa niya at sinabi niyang iniisip niyang magbenta ng mga kagamitang gawa sa kaliskis ng dragon sa bayan, kaya gumagawa siya ng isang prototype. Nang idagdag niya na kailangan niyang gumana ang negosyo para hindi sila malugi, tinanong ni Fenris kung tama ba ang desisyon niya sa pagtangging magtrabaho para sa bayani gaya ng hiniling ng hari dahil maaari siyang kumita ng higit pa at magamit ng husto ang kanyang mga kakayahan. Nang tanungin niya kung iniiwasan ba niya ang pakikipaglaban sa madilim na hukbo dahil sa kanya, sinabi ni Bannaza na mas gugustuhin niyang iwasan ang pakikipaglaban sa kahit sino kung hindi naman kinakailangan. Bigla, naramdaman ni Bannaza na mayroon silang kasama at dumating si Beryl para tawagan si Bannaza. At paglabas niya, napagtanto niyang napapalibutan ang bahay ng isang hukbo mula sa kaharian. Nang sandaling iyon, inakusahan ng blonde hero si Bannaza na nakikipag-ugnayan sa mga kaaway at sinubukang pilitin si Bannaza na maging sakop niya. Nang matapos ang aura farming ng blonde hero, sinabi ni Bannaza na wala siyang balak na pumili ng panig. Habang si Barirusa at ang iba pang mga kabalyero ay sumang-ayon na si Bannaza ay hindi isang traidor. Sa kabila nito, sinabi ng blonde hero na arestuhin niya silang lahat para sa pagtataksil sa kondisyon na tutulungan nila siyang kumbensihin si Bannaza na iwasan ang pakikipaglaban at pagdudulot ng gulo para sa mga kabalyero. Sinabi ni Bannaza na pupunta siya sa ibang lugar at nang magpasya ang mga babae na sumama sa kanya, sinabi ng blonde hero kung paano nila planong tumakas kapag napapaligiran na silang lahat. Bigla, nag-spell si Bannaza sa buong lupain at nag-teleport ng lahat ng bagay na ikinagulat nila. Habang dumating si Gardo at nakitang walang laman ang lupain. Sa galit nito, sumigaw si Gardo at inutusan ang kanyang mga hukbo na maglunsad ng pag-atake sa Clay Road. Nang marinig ito, ang blonde na bayani ay sumakay sa kanyang kabayo at iniwan ang kanyang mga sundalo upang ipaglaban ang kanilang buhay. Samantala, dumating si Bannaza sa ibang lugar sa tabi ng kanyang bahay at mga bukid na ikinagulat ng mga kababaihan na nagtaka kung nasaan sila. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Bannaza na sila ay nasa Hubto, kanluran ng maharlikang kabisera, na iniwan ang mga kababaihan na ginhawa at nasa sabik. Kasunod ng utos ni Gardo, lumipat ang mga demonyo mula sa kanilang teritoryo at sinimulang salakayin ang Clay Road. At nang maabisuhan ang hari tungkol dito, tinanong niya kung ano ang ginagawa ng bayani tungkol dito. Bilang tugon, isiniwalat ng sundalo na muli siyang nagkulong sa isang kuta. Nang sandaling iyon, iminungkahi ng pari na gumamit sila ng spell para sa purification. Ngunit tumutol ang hari dahil sa epekto nito sa mga salamangkero. Gayunpaman, hiniling ng kanyang nasasakupan ang kanyang desisyon dahil mawawalan sila ng anumang pagkakataong manalo kung ang hilagang kuta ay bumagsak. Sa isang malapit na lugar, tinanong ni Gardo si Grayona na kanyang nasasakupan kung ano ang magiging plano nila at tiniyak niya sa kanya na handa na sila. Nang sandaling iyon, inutusan ni Gardo si Olmina na umatras ng kanilang mga puwersa upang sorpresahin siya. Kaya sinabi niya na dapat nilang samantalahin ang kanilang kalamangan. Gayunpaman, itinuro ni Gardo na malapit nang gumamit ang Clay Road ng mahika ng purification at sinabihan siyang dalhin ang kanilang mga puwersa sa isang ligtas na distansya. Pagkatapos, ginamit ng hari ng Clay Road at ng kanyang mga salamangkero ang purification spell sa buong kaharian. Samantala sa Hubto, bumalik si Bannaza mula sa bayan at tinanggap siya ni Fenris na nag-aalok ng espesyal na silid-tulugan, ngunit pinili ni Bannaza ang pagkain. Di nagtagal, nang maupo na silang lahat sa mesa, tinanong ni Fenris kung nakakita na siya ng mga tindahan na maaaring katransaksyon sa bayan. Ngunit sinabi ni Bannaza na wala pa siyang nakikita, dahil sobrang marami. Nang sandaling iyon, sinabi ni Blossom na iniisip niyang magbenta ng mga gulay mula sa kanyang bukid para makatulong sa mga gastusin sa bahay. Habang si Beryl ay nagsasabing iniisip niya ang pag-aalaga ng mga kabayo at pagpapaupa sa mga ito para humila ng mga kariton para sa pera. Humanga si Bannaza, sinabi niyang magagamit niya ang mga kwadra sa likod ng bahay. Samantala, biglang napagtanto ni Barirusa at Bilano kung gaano sila kawalang silbi, dahil ang mga freeloader ay walang talento or kita. Gayunpaman, sinabi ni Fenris na ang pag-aalaga sa kanila ay hindi isang problema. Habang iminungkahi ni Bannaza na pagbutihin nila ang kanilang mga kasanayan at gawin din ang mga gawaing bahay. Pagbalik sa Clay Road, ipinaalam ng pari kay Elizabeth na ang madilim na hukbo ay umatras dahil sa mahika ng purification, ngunit mayroon silang 3 buwan bago ito mawala.
Noong panahong iyon, marami sa kanilang mga salamangkero ang nasa coma, dahil naubos na ang kanilang mahika at kakailanganin ng 2 hanggang 3 buwan para gumaling. Dahil ang hari ay isa rin sa mga salamangkero, sinabi ni Elizabeth na ipagpapatuloy niya ang kanyang mga tungkulin hanggang sa magising ito. Nang sandaling iyon, inanunsyo niya na bababa sa kanyang posisyon ang bayani, dahil isa lamang itong walang kwentang figure. Nang tanungin ng pari kung paano nila kakalabanin ang madilim na hukbo, inutusan sila ni Elizabeth na dalhin ang orakulo. Ilang sandali pa, ipinaalam ng isang gwardya sa blonde na bayani na pinaalis na siya ng prinsesa. Nagalit siya, ngunit inilapag lang ng sundalo ang kanyang mga gamit sa kanyang paanan at isinara ang pinto para sa kanya. Nang gabing iyon, sa Hubto, pinuri ni Bannaza si Fenris sa paglalaan ng mas maraming pagsisikap na gawing mas madali ang kanyang buhay simula nang lumipat sila. At habang pinasasalamatan niya ito para sa lahat, napansin niya na nakatulog na ito. Kinabukasan, iminungkahi ng mga kabalyero na lumabas sina Bannaza at Fenris para sa isang date habang inaayos nila ang mga bagay-bagay sa bahay. At habang nagmumukhang mahiyain si Bannaza, nagliwanag si Fenris na parang ito lang ang hinihintay niya. Pagkatapos, lumabas sila, at matapos galugarin ang iba't ibang bahagi ng bayan, nakarating sila sa isang tindahan ng alahas kung saan bumili si Bannaza ng isang magandang brose at sinabing mas gaganda siya nito. Kalaunan, sa bahay, pinanood ng ibang mga babae si Fenris na parang tulalo buong araw dahil sa kanyang regalo at sana'y nasa kalagayan niya sila. Pagkatapos, nagising si Bannaza sa gabi at nakitang nakayakap sa kanya si Fenris. Kaya, namula ang kanyang mukha habang mabilis siyang naglagay ng distansya sa pagitan nila. Ngunit mabilis na isinara ni Fenris ang puwang. Pagbalik sa Clay Road, sinalakay ng blonde hero ang kaba ng bayan at naghanap ng isang bagay na maaaring gumana laban sa Dark One. Bigla, isang boses ang humiling sa kanya na palayain siya kung nais niya ng kapangyarihan. Nagulat, sinundan ng blonde hero ang boses at nakakita ng isang lihim na pasukan sa mga pader. Kaya, pumasok siya sa silid at nakakita ng isang espada. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ng boses na bunutin ang espada at matutupad ang kanyang mga kahilingan. At nang tanungin nito kung sino ang kanyang kausap, napagtanto ng blonde na bayani na siya lamang ang nakakarinig ng boses. Nang sandaling iyon, sinabihan siya ng boses na bunutin ang espada. Kaya, kinuha niya ito at hinugot, pinakawalan ng isang genie na nagpakilala bilang si Heya at nangakong ipagkakaloob ang 3 kahilingan. Pagkatapos ay tinanong ng blonde na bayani kung kaya ba talaga niyang gawin ang anumang gusto niya, at sinabihan siya ni Heya na gawin ang kanyang kahilingan. Samantala, sa kastilyo, dumating ang orakulo at sinabi ni Elizabeth na kailangan niyang malaman ang susunod na hakbang na gagawin bago mawala ang epekto ng spell ng purification. Bigla, isang kwelyo ang nagpakita sa paligid ng leeg ng lahat ng nasa silid. Habang nagtataka ang mga maharlika kung ano ito, ipinaliwanag ng orakulo na ito ang kwelyo ng sakripisyo habang ikinukwento sa kanila ang tungkol sa genie na naglalagay ng kwelyo sa kanyang mga biktima upang tanggalin ang kanilang mga ulo kapalit ng pagtupad sa isang kahilingan. Dahil sa pagkausyoso, nagtanong ang isang lalaki kung bakit may gagawa niyan. Kaya, isinalaysay ni Elizabeth na minsang hiniling ng hari sa isang genie na talunin ang madilim na nilalang at kalahati ng lahat ng nabubuhay na bagay ay isinakripisyo kapalit nito. Dahil dito, pinagsama-sama ng lahat ng mga salamangkero sa kaharian ang kanilang mga kapangyarihan upang silyuhan ang genie. Nang ibunyag niya na may isang taong Samira sa selyo at gumawa ng isang kahilingan, nataranta ang mga maharlika. Sinabi ni Elizabeth na mayroon sila hanggang sa ipagkaloob ng genie ang kahilingan at tinanong ang orakulo kung ano ang dapat niyang gawin. Kaya, inilatag ng orakulo ang kanyang mga baraha at ginawa ang kanyang gawain. At pagkatapos ay sinabi niya na kailangan nilang hanapin ang tunay na bayani na ipinatawag. Agad, sinabi ng isa sa mga maharlika na si Bannaza iyon. Habang idinagdag ng orakulo na matatagpuan siya sa kanluran, nang may magmungkahi na magpadala ng mga sundalo, sinabi ni Elizabeth na hindi nila maaaring hatiin ang kanilang mga puwersang nagtatanggol at nag-alok na pumunta na lang. Sa isang lugar sa Hafto, habang tinatapos ni Bannaza ang isang kasunduan sa isang may-ari ng tindahan, si Fenris, na tumitingin sa bintana, ay namangha sa mga kasanayan ni Bannaza sa negosyo at nagtataka kung ano pa ang mga kasanayang taglay nito.
Nang sabihin ni Fenris na dating negosyante siya, sinabi ni Barurusa na kinaiinggitan siya nito. Ngunit tinakot siya ni Fenris at itinuro na si Gardo ay isang angkop na binata na tila may gusto sa kanya. Nang marinig ito, nagsimulang mag-alala si Barurusa. Kaya dumating si Bannaza at nagpasalamat kay Barurusa sa paghatid sa kanya sa tindahan. Habang pauwi sila, naabisuhan si Bannaza ng isang genie sa malapit. At pagkatapos, biglang nagpakita si Heya at tinanong kung siya si Bannaza. Nang tanungin ni Bannaza kung may kinalaman siya sa kanya, naalala ni Heya ang unang pagtatangka ng blonde na bayani na tapusin siya. Ngunit habang naghahanda siyang umatake, hamarang si Fenris at hiniwa ni Heya, na ikinagulat ni Bannaza, na mabilis siyang nahuli. Nang makitang siya ay pamalya, gumamit si Heya ng mas maraming sumasabog na spell, ngunit ipinagtanggol ni Bannaza ang kanyang sarili. Nang sinubukan niyang pagalingin si Fenris at hindi ito gumana, nagalit si Bannaza habang gumagamit si Heya ng isa pang spell, ngunit nanatiling hindi nagalaw ang kanyang mga target. Kaya, inihiga ni Bannaza si Fenris, determinadong pagbayaran si Heya matapos isipin ang lahat ng alaala na ibinahagi niya kay Fenris at kung paano ito laging nandyan para sa kanya. Gumamit siya ng isang spell na nagpapabaliktad ng oras, na nagpaisip kay Heya kung paano iyon magagawa ng isang tao lamang. Habang pinoproseso niya ito, sinuntok ni Bannaza ang kanyang mukha, na nagpadugo sa kanyang ilong. At bago pa niya mabasa ang kanyang resume, pinatahimik siya ni Bannaza gamit ang isang sipa sa kanyang mukha. Bigla, sinubukan niyang gumamit ng isa pang spell, ngunit hinawakan ni Bannaza ang kanyang ulo bago pa man magkabisa ang spell. At nang masuri ni Heya ang kanyang kasanayan at mapagtanto na mayroon siyang walang katapusang kakayahan, ibinagsak ni Bannaza ang kanyang ulo sa isang pader bago siya tinamaan ng uppercut. Samantala, nagising si Fenris at nagtaka kung ano ang nangyari sa kanyang mga sugat. At nang sabihin ni Barurusa na mahika ito ni Bannaza, bigla nilang nakita si Bannaza na parang punching bag na inaatake si Heya. Nang makita si Bannaza na sumugod ng ganito, naramdaman ni Fenris ang pagkibot ng kanyang asset, ngunit nang maalala niya noong sinabi ni Bannaza na ayaw niya nang tumapos ng buhay, mabilis niya itong hinawakan mula sa likuran at nagmakaawa na tumigil. Nang umiyak siya at nagsalita tungkol sa kung paano siya nito minsang iniligtas, sinabi niyang hindi niya gugustuhing mawala ang kanyang kabaitan dahil sa kanya. Kaya, niyakap siya ni Bannaza at nagulat nang makita siyang mainit muli. Kaya, niyakap niya ito. Samantala, nagpakita si Elizabeth at ang ilan sa kanyang mga gwardya sa isang kagubatan malapit sa Hafto. Kaya, nagpasalamat siya sa mga salamangkero na nag-teleport sa kanya at sinabihan silang magpahinga. Pagkatapos nito, inihayag niya na kakailanganin nilang umasa sa pagtatanong sa mga tao upang mahanap si Bannaza. Bigla, nawala ang kwelyo ng sakripisyo sa lahat ng kanilang mga leeg, na ikinagulat ni Elizabeth, na pagkatapos ay nagsabing ang genie ay malamang na nabigo sa pagtupad sa kahilingan. Pagbalik sa Clay Road, kinatok ng mga sundalo ang pinto ng kaban ng bayan at sinabihan ang blonde na bayani na lumabas habang sinisisi niya si Heya sa hindi pagtupad sa kanyang kahilingan. Bigla, isa pang genie ang nagpakita at sinapian si Choya. Kaagad, binago ng genie ang hitsura ni Choya, na nagpaisip sa blonde na bayani kung kaya bang gumamit ng mahika si Choya noon pa man. Sa sandaling iyon, nagpasalamat ang genie sa blonde na bayani sa pag-alis kay Heya para sa kanya at nagpakilala bilang si Dam Alinas at nagpas siyang ibigay sa kanya ang kapangyarihang hindi na ibigay sa kanya ni Heya. Bigla, binago niya ang blonde na bayani sa isang higanteng halimaw. Kaya, lumabas siya sa kaban ng bayan at sinakian siya nito habang sinasabing dapat nilang hatulan ang mga maharlikang nagbuklod sa kanya at sa kanilang mga inapo. Pagbalik sa Haften, nagising si Heya na namumula ang mukha at mabilis na nagmakaawa para sa kanyang buhay nang makita niya si Bannaza. Nang magtaka siya kung paano siya gumaling, sinabi ni Bannaza na ito ay dahil hindi nasawi si Fenris. Dahil sa kuryusidad, tinanong ni Barurusa kung ano ang gagawin nila sa kanya dahil hindi siya kayang hawakan ng mga kabalyero. Kaya, iminungkahi ni Bannaza na ibalik siya sa kaban ng kastilyo. Nang magtaka si Heya kung paano niya nalaman kung saan siya nanggaling, sinabi ni Bannaza na mayroon na siyang access sa mas maraming spell, kaya tumingin siya sa isip nito at nakita ang lahat ng nangyari. Nang sandaling iyon, kinilala siya ni Bannaza bilang isang genie na nagbibigay ng mga kahilingan sa napakataas na halaga at sinabing ang pagbabalik sa kanya sa kastilyo ay walang magiging epekto.
Habang iniisip nila kung ano ang gagawin, biglang sumama si Fenris sa usapan at ipinahayag na siya ay magiging alipin ni Bannaza. Bago pa man makapagprotesta si Bannaza, pinatahimik niya ito at sinabing maaari lamang nila siyang bantayan sa pamamagitan ng pagpapanatili sa kanya sa malapit. Nang idagdag niya na si Heya ay magiging isang magandang karagdagan sa kanilang grupo, ipinaalala ni Bannaza sa kanya na sinaktan siya ni Heya. Sinabi ni Fenris na nakakadismaya na marinig na natalo siya ng isang genie. Sa puntong ito, inalok ni Bannaza na patatawarin si Heya kung manganggako siyang hindi natatapos ng buhay. At sa sandaling iyon, nagsimula siyang makakita ng mga tao sa ibang pananaw. Kaya, hinawakan niya ang kamay ni Bannaza at nangakong magiging tapat sa kanya. Nang humingi ng tawad si Bannaza sa paglampas sa mga bagay-bagay, biglang naalala ni Heya kung paano niya ito binugbog ng walang awa at namula. Gayunpaman, napansin ito ni Fenris at inakusahan siya ng kakaibang pag-iisip tungkol sa kanyang lalaki ngunit itinanggi ito ni Heya. Nang sandaling iyon, sinabi ni Bannaza na kailangan niyang ayusin ang nasirang kalye at naisip na gamitin muli ang mahika ng pagbaligtad ng oras. Ngunit binalaan siya ni Heya laban sa pakikialam sa oras at sinabihan siyang tanungin si Doctor Strange kung bakit. Bukod pa rito, sinabi niya na hindi ito isang spell na dapat gamitin ng tao dahil hindi nila maaaring paliitin ang mga epekto sa mga individual tulad ng kaaway ng genie. Nagulat, tinanong ni Bannaza kung bakit niya magagamit ang mahika. Kaya, sinabi ni Heya na ang kanyang mga kakayahan ay walang hanggan. At dahil dito, nagamit niya ang isang uri ng mahika na tinatawag na Epiphany, na nagbibigay daan sa kanya upang makuha ang anumang mahika na gagamitin sa kanya. Nang marinig ito, nagpa siya si Bannaza na gamitin ang mahika ng pagkukumpuni. Kalaunan, nang makarating sila sa bahay kasama si Heya, nang ipakilala nila ang kanyang sarili bilang isang genie, nataranta ang mga kabalyero. Nang sandaling iyon, dumating si Barusa at inanunsyo na handa na ang kanyang silid. Kaya, sinunggaban siya ni Beryl at tinanong kung ligtas ba talagang tumira kasama ang isang genie. Kaya, tiniyak sa kanya ni Barusa na magiging maayos ang lahat hanggat naroon si Bannaza. Nang araw na iyon, naalala ni Bannaza kung paano ang kanyang araw. At nang makita siya ni Barusa na nawawala sa pag-iisip, tinanong niya kung ayos lang ba siya. Pagkatapos ay sinabi ni Bannaza na natakot siya sa paraan ng kanyang pag-iyak noong araw na iyon. Ngunit sinabi ni Barusa na nakakatuwang panoorin siyang kumilos. Nang sandaling iyon, sinabi ni Bannaza na hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kapangyarihang nakuha niya. Habang nagkokomento si Barusa kung gaano kahirap para sa kanya ang pumili sa pagitan ng mga tao at ng mga halimaw na demonyo. Nang gabing iyon, tumungo si Bannaza sa kwarto kung saan niya nadatnan si Fenris na nalulungkot. Kaya, sinabi niyang naging mahirap ang araw na iyon at tinanong kung ayos lang ba siya. Ngunit, bigla siyang hinawakan ng babae at idiniin sa kama. Pagkatapos nito, tinanong ni Fenris si Bannaza kung babalik ba siya sa mundong kanyang pinanggalingan. Nang tanungin ni Bannaza kung bakit, sinabi ni Fenris na ngayong mayroon na siyang mahika ng genie, maaari na siyang bumalik sa kanyang dating mundo. Kaya, nagmakaawa siya sa kanya na isama siya. Gayunpaman, niyakap siya ni Bannaza at sinabing ang mundong kanyang pinanggalingan ay mahirap para sa mga hindi tao. Kaya, nagtanong siya habang sinasabing natakot siya nang muntik na siyang mawala sa kanya noong maghapon. At sinabi ni Fenris na siya ang kanyang asawa noon pa man. Nang sandaling iyon, sinabi ni Fenris na natutunan lamang niyang lumaban at gamitin ang kanyang lalamunan hanggang sa makilala niya ito. At nakaramdam siya ng maraming emosyon, kaya naghalikan sila. Pagkatapos nito, iminungkahi ni Fenris na magbago si Bannaza sa kanyang orihinal na sarili. Ngunit, sinabi ni Bannaza na ang kanyang hitsura sa mundo ay ang kanyang bagong hitsura at idinagdag na ang lahat ng tungkol sa kanyang dating sarili ay maaaring manatili sa nakaraan. Nang idikit niya ito sa kama at maghanda na magsimulang magsesyon, bigla nilang napansin si Heya sa pintuan. Matapos mataranta, tinanong nila kung nanunood ba siya sa buong oras at sinabi ni Heya na tungkulin niyang bantayan ang kanyang master. Habang nagtatanong si Elizabeth sa paligid ng bayan tungkol sa isang adventurer na may kakayahang manghuli ng ilang mahiwagang hayop ng sabay-sabay, nasiyahan sina Bannaza at ang kanyang mga kasama sa isang pagkaing inihanda ni Fenris. Nang punahin ng lahat ang kanyang mga kasanayan sa pagluluto, sinabi niya na natulungan siya ni Heya. Habang sinabi ni Heya na maaari sana siyang gumamit ng mahika,
ngunit hindi ito pinayagan ni Fenris. Nang iminungkahi ni Fenris na tumulong din si Heya sa iba pang mga gawain sa bahay, napagtanto ng mga kabalyero na malapit na silang mawala sa gawain, na nagpaparamdam sa kanila na hindi na sila mga freeloader. Pagkatapos, tumungo si Blossom sa bukid at nagsimulang magtrabaho habang inaalagaan ni Beryl ang kanyang mga kabayo, nag-aalala dahil hindi pa siya kumikita sa mga ito. Habang iniisip ni Bill kung paano matiyagang sinasanay ni Bannaza ang isang taong huminto sa pag-aaral na katulad niya, bigla niyang narinig ang pagsigaw ni Blossom. Kaya, nagmadali silang lumabas ni Barusa at nakakita ng isang mahiwagang halimaw na kamukha ng kabayo, na sumisira sa mga halaman ni Blossom. Bigla, sumugod ang halimaw patungo sa kanila, ngunit itinaboy ito ni Bill gamit ang isang spell. Bigla, hinugot ni Barusa ang kanyang espada upang atakihin ito, ngunit pinigilan siya ni Beryl at tinanong kung ang halimaw ay nagsimula ng kumilos ng ligaw. Nang makumpirma niya ito, sinabihan ni Beryl si Sab na bumalik sa kanyang anyong kuneho at kumuha ng lubid. Pagkatapos ay inihagis niya ang lubid sa kabayo at pinaamo ito. Nang sa wakas ay kumalma na ang kabayo, tinanong ni Beryl kung pinapayagan silang gamitin ang bukas na lupang nakapalibot sa ari-arian. Bilang tugon, sinabi ni Barusa na malaya silang gamitin ito kung binili nila ito mula sa lokal na pinuno. Samantala, sina Bannaza at Fenris ay nagtungo sa bayan upang magbenta ng ilang kagamitan, ngunit nagsimulang umakto si Fenris na parang hindi na siya makapaghintay na makakuha ng kwarto habang nakikipagkalakalan si Bannaza sa may-ari ng tindahan. Biglang napansin ni Fenris na dumilim ang kalangitan sa bayan. Bigla, bumaba mula sa langit si Dame Alinas sakay ng isang halimaw. Kaya, nakita niya si Elizabeth at lumapag habang tumatakas ang lahat. Bigla, nagpakawala si Dame Alinas ng isang spell na nagpawala ng kanyang bantay. At sa ibang lugar sa bayan, sinalubong ni Bannaza at Fenris si Heya, na nagsabing nakaramdam siya ng mga alon ng kasamaan at sumugod upang suriin ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na ang halimaw ay ang blonde na bayani, ngunit nagkatawang halimaw dahil sa spell ni Dame Alinas. Pagkatapos ay isinalaysay pa niya na si Dame Alinas ay dating namuno bilang pinakamakapangyarihang salamangkero sa Clay Road, ngunit sinira ang kanyang sarili gamit ang madilim na mahika. Natalo siya ng bayaning naroroon noong panahong iyon at ang kanyang kalagayan sa pag-iisip ay naselyuhan sa loob ng pedestal na may hawak na espada kung saan naselyuhan si Heya. Nang ibunyag niya na malamang ay nakalaya si Dame Alinas nang siya ay makatakas, humingi ng pahintulot si Heya kay Bannaza na tapusin sila. Kaya, pinayagan siya ni Bannaza, ngunit sinabi sa kanya na ang buhay ng mga tao sa bayan ang prioridad. Habang nagpa siya sina Heya at Fenris na tumulong sa pagsadyop sa mga residente ng bayan. Samantala, sinubukan ni Dame Alinas na gamitin ang kanyang puppet upang tapakan si Elizabeth at ang kanyang bantay, ngunit pinigilan siya ni Heya gamit ang isang spell. Gulat na gulat, sinabi ni Dame Alinas na mayroon siyang lakas ng loob na ipakita ang kanyang mukha matapos mabigang ibigay ang isang kahilingan. Bigla, inatake niya si Heya gamit ang isang spell, ngunit hindi makapaniwala sa kanyang mga mata nang harangan ito ni Heya gamit ang isang braso. Pagkatapos ay sinabi ni Heya na immune na siya sa kanyang mga pag-atake. Kaya, tumalon ng mataas ang halimaw upang durugan sina Heya at ang prinsesa habang si Dame Alinas ay nagpaulan ng ilang mga pag-atake gamit ang Fire Lance sa kanila. Gayunpaman, dinapensahan ni Heya ang atake, na pagkatapos ay tinamaan ang halimaw. Dahil sa desperasyon na manalo, gumamit si Dame Alinas ng isang spell na nagpalaki sa halimaw habang nag-aalala si Elizabeth na ang halimaw ay magdudulot ng pinsala sa bayan. Gayunpaman, kinansela ni Bannaza ang spell habang papalapit siya sa pinangyarihan at tinanong si Heya kung ayos lang ba siya. Pagkatapos ay humingi ng tawad si Heya sa hindi pagtatapos ng trabaho at hiniling na tapusin si Dame Alinas. Kaya, gumamit siya ng isang spell na nag-alis sa blonde na bayani at kay Choya mula sa katawan ni Dame Alinas. Matapos gawing candy ang kamalayan ni Dame Alinas, nilunok ito ni Heya at sinabing si Dame Alinas ay naselyuhan na at nasa ilalim ng kanyang kontrol. Pagkatapos nito, ipinakilala ni Elizabeth ang kanyang sarili kay Bannaza bilang unang prinsesa ng Clear Road at nagpasalamat sa pagliligtas sa kaharian. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin sa kawalang galang na natanggap niya mula sa hari at isiniwalat na ang dating bayani ay tinanggal sa trabaho dahil sa mga problemang dulot nito.
Pagkatapos ay hiniling niya na samahan siya ni Bannaza pabalik sa kastilyo bilang tunay na bayani ng mga tao. Gayunpaman, sinabi ni Bannaza na hindi siya angkop para sa trabaho dahil ang gusto lang niya ay mamuhay ng maayos kasama ang kanyang asawa. Pagbalik sa bahay, sinabi ni Beryl kay Bannaza na gusto nilang palawakin ang ari-arian dahil gusto niyang hulihin at palakihin ang mga mahiwagang hayop na may kabayo, habang si Blossom ay nagsalita na kailangan din niya ng mas maraming lupa para sa pagsasaka. Nang marinig ito, sinabi ni Fenris na sa palagay niya ay hindi kayang sundin ng mga mahiwagang hayop ang isang mahinang lahi tulad ng mga tao at iminungkahi na mag-alaga siya ng mga normal na kabayo. Ngunit sinabi ni Beryl na mahal ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na maaari niyang paamuin ang mahiwagang hayop na kabayo kung hahayaan niya silang malayang tumakbo sa isang pastulan. Kaya, sinabi ni Bannaza na kakausapin niya ang pinuno ng domain tungkol dito. Ngunit sinabi ng mga babae na gusto nilang bilhin ito mismo. Gayunpaman, nang sabihin sa kanila ni Bannaza ang presyo, lahat sila ay nataranta. Kaya, sinabi ni Bannaza na bibilhin niya ang lupa at pauupahan nila ito. Pagkalipas ng ilang araw, nagsimula ng mag-araro ang mga babae. Iminungkahi ni Bannaza na subukang magtanim ng mga pananim na mas mahirap itanim sa lugar habang iniimpluwensyahan ang temperatura at panahon gamit ang mahika. Gayunpaman, sinabi ni Blossom na nangangahulugan ito na umaasa siya sa mahika nito para patakbuhin ang kanyang bukid at isiniwalat na nagsimula siyang magsaka dahil ayaw niyang umasa sa kanya. Nang sandaling iyon, sinabi ni Heya na gusto niyang tumulong sa kanyang mahika, ngunit iginiit ni Blossom na hindi sila maaaring umasa sa mahika para sa lahat ng bagay. Nang sandaling iyon, sinabi ni Bill na gusto niyang makita kung paano ginagamit ni Heya ang kanyang mahika para sa agrikultura. Nang makita siyang nakadamit ng pormal, tinanong ni Blossom si Bill kung bakit siya nakadamit ng ganoon, at isiniwalat niya na nakakuha siya ng trabaho sa College of Magic ng bayan bilang isang guro. Dahil nag-apply siya bilang isang estudyante, ngunit kinuha bilang isang guro dahil sa spell na itinuro sa kanya ni Bannaza. Nang bigyan siya ni Bannaza ng kredito para sa pag-aaral ng mga spell, itinuro ni Bill na ang mahika na inakala niyang para lamang sa labanan ay mayroon ding pang-araw-araw na gamit. Nang sandaling iyon, iminungkahi ni Bannaza na subukan nila ang magic farming sa isang bahagi ng bukid at paghambingin ang mga resulta. Kaya, pumayag si Blossom na hayaan si Heya na pangasiwaan ang isang bahagi ng bukid. At habang ginagamit niya ang kanyang mahika, sinabi ni Bannaza kay Fenris na natutuwa siyang nakahanap ang lahat ng mga babae ng isang bagay na gusto nilang gawin. Pagkatapos nito, ipinahayag niya na gusto rin niyang magkaroon ng sariling tindahan sa lalong madaling panahon, at sinabi ni Fenris na kakausapin niya ang kanyang mga kaibigan para bumili mula sa kanya. Nang sabihin ni Bannaza na magiging mahirap ito dahil karamihan sa kanyang mga kaibigan ay mga demonyo, sinabi ni Fenris na hahanap siya ng paraan dahil gagawin niya ang lahat para sa kanya. Nang sandaling iyon, kinuha ni Bannaza ang isang singsing na ginawa niya mula sa isang mahalagang bato at hiniling sa kanya na tanggapin ito habang ipinapakita sa kanya ang sarili niya. Pagkatapos ay isinuot niya ang singsing sa daliri nito at niyakap siya nito. Samantala, sa Clay Road, ang blonde na bayani at si Choya ay nakakulong at sumisigaw na makalaya. Maya-maya, binangungot si Barry Rusa kung saan ikakasal siya kay Gardo. Kinaumagahan, habang naghahanda sila ng almusal, tinanong ni Fenris si Barry Rusa kung bakit siya namumutla, at sinabi niyang halos hindi siya makatulog. Nang sandaling iyon, isiniwalat niya na binangungot siya. Bigla, hinawakan siya ni Fenris at tinanong kung dahil ba sa pag-ibig. Dahil naniniwala ang mga lupin na ang mga tao ay nananaginip ng ganito kapag mayroon silang hindi nasusuklian na pagnanais at dinalaw sila ng kanilang mahal sa buhay sa kanilang mga bangungot. Nabigla si Barry Rusa, sinabi niyang imposible ito, at nagkataon, pumasok ang ibang mga babae at nang marinig ang salitang love, inakala nilang umiibig si Barry Rusa kay Gardo. Nang sabihin nilang maraming beses siyang bumisita para makita siya, nilinaw ni Barry Rusa na bumisita siya para makita si Bannaza. Nang magsimula silang lahat na magsabi ng magagandang salita para kay Gardo, sinabi ni Barry Rusa na malamang ay nagbabalak siyang tapusin ito dahil sa pagbubuhat ng plato laban sa kanya. Nang iminungkahi nila na kumuha siya ng mga aral mula kina Bannaza at Fenris, na lumabag sa mga hangganan ng mga uri ng lahi. Doon din, itinuro ni Beryl na hindi pa nila naririnig ang tungkol sa kanilang kwento ng pag-ibig, kaya sinabi niyang interesado rin siya,
at tinanong si Fenris kung paano siya naakit kay Bannaza. Bilang tugon, nagsinungaling si Fenris na naaakit siya rito dahil mabait ito. Bukod pa rito, ipinaliwanag niya na tila mahina ito sa ilang paraan, kaya nagpa siya siyang tulungan ito ngunit nauwi sa pagkahulog ng loob dito. Samantala, si Bannaza, na nakikinig, ay dumating na may namumulang pisngi. Pagkatapos ay naabisuhan siya tungkol sa presensya ng isang demonyo sa labas ng bayan. Pagbalik sa Clay Road, ipinaalam ng pari kay Elizabeth na karamihan sa mga gintong barya na ibinigay ni Bannaza sa kanilang kaharian ay mga baryang inisyu ng Kastilyo. Nang marinig ito, naalala ni Elizabeth ang sandaling ibinigay niya ang pera sa kanya at nagtaka kung paano niya nakuha ang mga barya gayong hindi naman ipinamamahagi ang mga ito. Bilang tugon, sinabi ng pari na nagbigay sila ng ilang gintong barya sa isang lalaking hindi sinasadyang tinawag at pinalayas. Naisip niya na si Bannaza ay malamang na siya rin. Kaya nagkomento si Elizabeth na hindi siya kailanman papayag na maging bayani maliban kung magsisimula sila sa pamamagitan ng paghingi ng tawad. Bigla, isang gwardya ang sumugod upang ibalita na ang blonde na bayani at si Choya ay nakatakas na sa mga piitan at tumakas sa kastilyo. Pagkatapos ay inutusan niya siyang ipaalam sa mga vigilante at ipatrack sila habang pinagsisisihan ang pagsuporta sa blonde hero sa halip na kay Bannaza. Kalaunan, habang hinahanap ng mga vigilante ang blonde hero at si Choya, nagtago sila sa isang bush habang sinisisi niya ang genie para sa kanyang kalagayan. Nang pagsabihan ng blonde hero ang mga tao dahil sa pagtrato sa kanya na parang magnanakaw, itinuro ni Choya na may ninakaw silang mga bagay bago tumakas. Kaya, sinabi ng blonde hero na tinanggap lang niya ito bilang reward money na dapat sa kanya. Pagkatapos ay sinabi niya na mapagbigay siya sa pamamagitan ng pagkuha lamang ng isang walang hanggang bag. Nang sandaling iyon, nagpa siya siyang tingnan kung ano ang nasa bag at napagtanto na tubig at isang treasure chest lang ang laman nito. Kaya kinuha niya ang chest sa pag-asang makahanap ng pera, ngunit nakakita siya ng isang drill dozer shovel. Bigla, sumugod ang mga vigilante patungo sa kanila ngunit wala silang nakita pagdating doon. Lingid sa kanilang kaalaman, nagtatago sila sa isang hukay na hinukay ng blonde hero gamit ang pala. Pagkaalis nila, sinabi ni Choya na kamangha-mangha ang pala dahil agad nitong nahukay ang butas. Habang iniisip ng blonde na bayani kung paano sila makakalabas. Samantala, sa teritoryo ng mga demonyo, iniulat ni Olyminas kay Gardo na hinahanap pa rin niya si Bannaza at ang mga kasama nito. At nang imungkahi niya na maaaring tumakas na sila sa bansa, tumugon si Gardo na sinasabing ang mahika ng teleportasyon ni Bannaza ay gumagana lamang sa mga lugar na napuntahan na niya noon. At dahil kamakailan lamang siyang ipinatawag, hindi maaaring nasa labas siya ng bansa. Nang sandaling iyon, itinuro ni Olyminas na dapat silang tumuon sa pagsulong ng kanilang hukbo dahil maaari nilang punuin muli ng malisiyam ang lupain. Biglang tumayo si Gardo at sinabing si Bannaza ay maaaring mag-isang gumamit ng spell ng purification at sirain ang kanilang mga pagsisikap. Kaya, iginiit niya na ang paghahanap sa kanya ay isang prioridad. Ngunit sinabi ni Olyminas na imposibleng patahimikin ang mga sumasalungat sa kanya. Pagkatapos ay tinapik ni Gardo ang kanyang ulo at humingi ng tawad sa pagtangging sumunod sa kanyang mga personal na prinsipyo. Habang idinagdag na hindi niya nakikita ang punto ng pagsasakripisyo ng kanilang mga kasama upang sakupin ang mga tao. Samantala, si Fufen, isang demonyong nakikinig ng palihim, ay nagulat kay Yuigad, kapatid ni Gardo, na nagsabing malamang ay nawala na sa sarili si Gardo. Nang sabihin ni Fufen na hinaan niya ang kanyang boses dahil maaaring may nakikinig, tinapakan ni Yuigad ang sahig at pinabagsak ito habang sinasabing wala siyang pakialam dahil sinusubukan ni Gardo na magdagdag ng tao sa kanilang hanay. Nang sandaling iyon, sinabi niya na isang hari ng mga demonyo ang dapat mamuno sa pamamagitan ng pagkawasak at nagpas siyang agawin ang trono mula kay Gardo. Pagbalik sa Hubtown, natapos ni Bannaza at Fenris ang pamimili sa palengke. At habang naghahanda silang umalis, naramdaman niya ang presensya ng isang demonyo sa isa sa kanyang mga harang. Ngunit hindi niya ito pinansin dahil kalmado na ang bayan. Kaya, iminungkahi niya na kumain na sila ng tanghalian. Ngunit pagkatapos, nakasalubong nila si Barirusa, na nagpaalam sa kanila na na-upgrade na ang kanyang ranggo sa guild. Kaya, inalok niya na bayaran ang kanilang tanghalian. Humanga,
Nagkomento si Fenris tungkol sa kamakailang motibasyon ni Barurusa na hindi alam na sinusubukan lang niyang huwag isipin si Gardo. Bigla, bumaba si Heo mula sa langit at inanunsyo na may paparating na isang taong may napakalaking mahiwagang kapangyarihan. Nang maghanda na siya para sa isang laban, dumating si Gardo at ipinaalam kay Bannaza kung bakit na-trigger ang kanyang barrier alert. Di nagtagal, habang kumakain sila, sinabi ni Gardo na dumating siya dahil ang kanyang intelligence score ay nagulat ng kakaibang mahika sa lugar. Habang tinitignan ni Barurusa ang kanyang pagkain, sinabi ni Gardo na gusto niya ng pagkakataong maayos siyang pasayahin, na nag-iwan sa kanya ng gulat. Matapos magkomento tungkol sa pagkain, tinanong ni Gardo kung nagluluto si Barurusa at sumagot si Fenris na nagsasabing napakagaling niya sa paggawa ng matatamis. Nang tanungin ni Bannaza si Gardo kung bakit siya interesado sa kultura ng tao, sinabi ni Gardo na ang kasaganaan ng isang kultura ay nakasalalay sa lakas militar nito. Kaya, tinanong ni Barurusa kung bakit niya sinusubukang tapakan ang mga tao kung alam niya kung paano sila namumuhay at nag-aalab. Ngunit, sinabi ni Gardo na ginagawa rin ito ng mga tao sa mga demonyo, dahil nakikita nila ang mga demonyo bilang mga peste. Gayunpaman, sinabi ni Bannaza na ang paninirahan kasama si Fenris ay hindi naging abala sa anumang paraan. Habang ipinaliwanag ni Hea na ang pagkakaiba sa pagitan ng mga tao at mga demonyo ay ang pagkakaroon ng malisiyam sa kanilang mga katawan. Nang lumalim ang usapan, humingi ng tawad si Gardo sa pagpapahirap sa kanila at nagpaalam habang sinasabi kay Barurusa na magkikita silang muli. Habang pauwi, nakasalubong nila si Blossom at ang iba pa na namimili rin. Habang pauwi sila, napagtanto ni Bannaza na mali siya tungkol sa kanyang bagong mundo na malaya sa segregasyon. Nang mapansin ni Fenris na meron siyang iniisip, niyakap niya ito at iminungkahing manatili sila ng ganoon ng ilang sandali. Sa ibang lugar, lumabas si Choya at ang blonde hero mula sa butas at nang malapit na silang makalabas, nakaramdam ng pagod si Choya. Nang sandaling iyon, tumangala ang blonde hero sa gulat nang makita ang kanyang umuugoy na mga pancake, kaya nahulog siya. Nang araw na iyon, sa bahay ni Bannaza, habang sila ay naghahapunan, lahat ay nagkomento sa kahangahangang pagluluto ni Fenris. At binigyan niya ng kredito ang kanyang guro sa pagluluto. Pagkatapos nito, isiniwalat niya na binisita niya ang kanyang guro upang pasalamatan ito sa pagtulong sa kanya na makuha ang puso ni Bannaza. At ipinakita sa kanya ng guro ang isa pang recipe na perpekto para sa pagpapakasaya. Bigla, pumunta si Bannaza para buksan ang pinto at nakita si Elizabeth at ilang gwardya na nakatayo sa labas. Nagulat siya, at tinanong niya kung bakit siya nagpakita gayong tinanggihan na niya ang alok nitong maging bayani. Ngunit, sinabi ni Elizabeth na naroon siya upang humingi ng tawad at kinilala siya bilang ang ipinatawag na bayani na ipinatapon. Pagkatapos nilang mag-usap, hiniling ni Elizabeth na makipag-usap kay Bannaza ng mag-isa, ngunit tumanggi si Fenris, dahil hindi niya maaaring iwan si Bannaza kasama ang prinsesa ng isang kaharian na dating nanakit sa kanya. Nang sabihin ni Bannaza na maaaring umalis ang lahat maliban kay Fenris, lumabas ang iba, kaya lumuhad si Elizabeth at humingi ng tawad kay Bannaza para sa lahat ng ginawa ng kaharian sa kanya. Gayunpaman, sinabihan siya ni Bannaza na tumayo at sinabing ibang tao na siya ngayon. Pagkatapos nito, iminungkahi niya na pumunta sila sa punto dahil hindi siya maaaring maglakbay ng ganoon kalayo para lang humingi ng tawad. Nang sandaling iyon, nagpakita si Elizabeth ng isang mahiwagang mapa na nagpapakita kung saan nakadeploy ang mga hukbo ng Clay Road. Nagulat si Bannaza, at tinanong niya kung bakit niya ibinabahagi ang lihim na impormasyon sa kanya, at ipinaliwanag niya na ang madilim na hukbo ay magpapatuloy sa kanilang pagsulong kapag nawala na ang mahika ng purification. Ngunit, dahil ang kanilang mga salamangkero ay hindi pa lubos na nakaka-recover, sinabi ni Elizabeth na inilagay nila ang kanilang mga puwersa sa mga estratehikong lokasyon at iniwan ang ilang mga nayon na walang bantay. Pagkatapos nito, humingi siya ng tulong sa kanya sa pagprotekta sa mga bayan, ngunit nagngingit-ngit si Fenris, sinabing ito ay isang makasariling hakbang kung isasaalang-alang ang lahat ng kanilang ginawa sa kanya. Bilang tugon, sinabi ni Elizabeth na ang kanyang ama ay malapit ng magising at maaaring magpadala ng mga tropa upang habulin si Bannaza dahil pinaghihinalaan niya na siya ay nasa kama kasama ang mga demonyo. Natuwa, tinanong ni Fenris kung iyon ay isang banta, ngunit nilinaw ni Elizabeth na sinusubukan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya habang mayroon pa siyang awtoridad.
Pagkatapos ay isiniwalat niya ang kanyang mga plano na panagutin ang hari at hayaan siyang bumaba sa trono. Nang humingi siya ng tulong kay Ban-Naza, muling inakusahan siya ng pagtatangkang gamitin siya upang iluklok ang kanyang sarili bilang isang pinuno. Kaya, pinakalma siya ni Ban-Naza at tinanong si Elizabeth kung ang kailangan lang niya ay isang garantiya na hindi siya sasali sa mga madilim na puwersa. Nang kumpirmahin ito ni Elizabeth, ipinaliwanag ni Ban-Naza na kailangan lang ni Elizabeth na magtago siya sa mga nayon na walang proteksyon at huwag masangkot sa digmaan. Sa isang lugar sa kaharian, may ilang vigilante na naghanap sa paligid para sa Blonde Hero at kay Choya, ngunit nawala sila dahil nagtago sila sa likod ng ilang halaman. Nang magreklamo si Choya tungkol sa pagod, sinabi ng Blonde Hero na hindi niya maaaring hayaang mahuli dahil malapit na siyang gumawa ng pinakamalaking pagbabalik sa kasaysayan. Nang sandaling iyon, sinabi ni Choya na nagugutom siya. Kaya, kumuha ang Blonde Hero ng ilang merienda mula sa bottomless bag at binigyan siya. Pagkatapos ay sinabi niya na nagulat siya na pinili niyang sumunod sa kanya. At kaugnay nito, sinabi ni Choya na nagulat siya na hinayaan niya siyang sumunod sa kanya dahil maaari niya siyang pabagalin. Nang sandaling iyon, nagkomento si Choya kung gaano ito ka-torture nang palayain niya siya sa kulungan. Bigla, isang gagamba ang gumapang palabas ng mga palumpong at itinali silang dalawa. Nang sandaling iyon, dumating si Fufen at sinabing nahuli niya ang isang gwapong binata para sa isang sakripisyo. Samantala, sa bahay ni Ban-Naza, sumama si Fenris sa kanya sa kama at tinanong kung iniisip ba niya ang kahilingan ni Elizabeth. Bilang tugon, sinabi ni Ban-Naza na hindi siya maaaring umupo lang at walang gawin kapag may mga bayan na maaaring magdusa, at idinagdag na umaasa siyang lumikha ng isang mundo kung saan ang kanyang mga anak ay mabubuhay ng maligaya kasama ang mga tao at mga demonyo. Pagkatapos ay sinabi ni Fenris na naniniwala siya sa kanya at nangakong tutulungan ang sino mang kaya niya. Pagkalipas ng ilang araw, ang mga taong naninirahan sa nayon sa Clay Road ay naabisuhan na may paparating na isang malaking hukbo, kaya iniwan nila ang kanilang mga tahanan at umalis. Samantala, sa kagubatan, sinubukan ng isang goblin na salakayin ang isang batang babaeng walang kaalam-alam na namimitas ng mga prutas, ngunit pinigilan ni Ban-Naza ang goblin habang nakasakay kay Fenris sa kanyang anyong lobo at nakasuot ng maskara. Bigla, naglagay siya ng harang at sinabihan ang batang babae na tumakbo habang nagtataka si Fenris kung bakit sila gumagawa ng trabaho ng walang gantimpala. Habang sinusubukan ng mga demonyo na basagin ang harang, sinabi ni Ban-Naza na natalo siya nang magpasya siyang makinig kay Elizabeth. Nang marinig ito, nag-alburuto si Fenris at nagtanong kung plano ba niyang pakasalan siya. Ngunit sinabi ni Ban-Naza na hindi siya ang tipo niya. Nang sandaling iyon, isang demonyo ang nagsaway kay Fenris dahil sa pakikasama sa isang tao at sumagot si Ban-Naza na sinasabing sila ang mga bantay ng bayan. Nang mag-alok siya na palayain sila kung atras sila, sinabi ng mga demonyo na malaki ang bibig niya para sa isang maliit na tao. Nang sabihin ni Fenris na hindi naman nila kayang malusutan ang harang, isang higanteng Cyclops ang nagpakita at sinabing kaya niya. Nang makita siya, itinuro ni Fenris na ang Cyclops ang pinakamalakas sa kanilang uri. Nang insultuhan ng Cyclops ang uri ni Fenris, nagpasya siyang hawakan ito dahil sa pagmamaliit sa mga lupin. Kaya, naglakad si Fenris sa harang at nang magsimulang umatake ang Cyclops, iniwasan niya ang mga pag-atake nito at iniwan siyang may mga pasa sa buong katawan. Hindi humanga, tinanong ng Cyclops kung sa tingin niya ay matatalo niya ito gamit ang kanyang mahihinang atake at sumagot siya na sinasabing sinusubukan niya itong huwag tapusin. Bigla, tumalon ng mataas si Fenris at gumamit ng spell para makipagpalitan ng pwesto kasama niya. Habang bumababa ito mula sa langit, inihagis ng Cyclops ang kanyang pamalo kay Fenris. Kaya, gumamit siya ng spell para makipagpalitan ng pwesto kasama niya at tumama ang pamalo sa ulo nito. Nang bumagsak ito sa lupa, itinusok siya ni Fenris sa lupa gamit ang mga puno. Nang sandaling iyon, inutusan ng Cyclops ang iba pang mga demonyo na salakayin siya dahil sa pagtataksil sa kanyang uri. Ngunit nang tumalon sila para umatake, itinali sila ni Ban-Naza sa ere at pinagaling ang Cyclops. Nang tanungin ng Cyclops kung bakit, sinabihan sila ni Ban-Naza na umalis ng walang problema or ay teleport niya sila sa mga dulo ng mundo. Dahil sa kuryusidad, tinanong ng Cyclops kung sino siya at sinabing isa lamang siyang tao na naging kaibigan ng isang demonyo.
Pagkatapos nito, inalok niya silang maging kaibigan at pinagbantaan na ililigpit sila sa kidlat kung tatanggi sila. Nang umalis sila, sinabi ni Fenris na dapat sana ay mas pinahirapan pa nila sila para hindi na sila makabalik. Ngunit sinabi ni Bannaza na magdudulot lamang ito ng mas maraming puot. Ilang sandali pa, may ilang kalalakihan mula sa nayo nang dumating upang pasalamatan si Bannaza at tanungin kung sino sila. Bilang tugon, sinabi ni Bannaza na sila ay ipinadala ng prinsesa. Di nagtagal, nakarating ang balita sa kastilyo na nag-iwan kay Elizabeth na nakahinga ng maluwag dahil nagpasya siyang bayaran si Bannaza balang araw. Sa ibang lugar, iniulat ni Rina na si Yuwigad ay nagsasagawa ng isang pag-aalsa. Kasabay nito, iniulat ni Fufen kay Yuwigad na pumipili siya ng ilang mga tao na may mataas na istatistika upang ihain sa isang masamang Diyos upang palakasin siya at matiyak ang kanyang tagumpay laban kay Gardo. Pagbalik sa teritoryo ng demonyo, nagpulong ang mga miyembro ng Internal 4 Nanograms Dark Army upang talakayin ang kanilang papel sa pag-alis ni Gardo mula sa trono. Nang marinig ito, sinabi ni Oli Minas na sila ay mga baliw at ipinaalala sa kanila na trabaho nilang ikulong ang mga traidor. Gayunpaman, itinuro ng isa sa mga demonyo na si Gardo ay hindi na naging siya mula nang subukan niya ang isang asset mula sa ibang uri. Dahil hindi niya sila makumbinsi na tumigil, lahat sila ay tumungo sa silid ng trono kung saan nila natagpuan si Yuwigad na nakaupo sa trono. Nang itinuro nila na siya ay nauna, sinabi ni Fufen na ang trono ay malapit nang maging kanya. Nang magsalita si Oli Minas para kay Gardo, nagkunwari si Fufen na hindi niya napansin ang kanyang presensya bago inisin si Oli Minas, na pagkatapos ay inatake si Yuwigad. Gayunpaman, siya ay sinuntok sa pinto. Bigla, napansin ni Fufen ang isa sa mga bali na kuko ni Oli Minas na lumilipad patungo kay Yuwigad. Kaya, hamarang siya at dinurog ito habang pinupuri siya sa pagsubok. Pagkatapos lamang, dumating si Gardo kasama si Grayana, na pagkatapos ay nawala kasama si Oli Minas. Nang sandaling iyon, hinamon ni Yuwigad si Gardo sa isang tunggalian para sa trono, ngunit sinabi niyang hindi siya interesado sa anumang tunggalian. Nang sabihin ni Yuwigad na sinusuportahan ng kanyang mga nasasakupan ang tunggalian dahil sawa na sila sa kanyang kalokohan, tinanong ni Gardo kung alin sa kanyang mga kilos ang nagpapamukha sa kanya na talunan. Kaya, itinuro ni Yuwigad ang pag-aatubili ni Gardo na sakupin ang mga tao, at tinanong ni Gardo kung siya ang nagpahintulot sa pag-atake ng mga demonyo sa ilang mga nayon. Nang kumpirmahin ito ni Yuwigad, ginamit ni Gardo ang kanyang mga kapangyarihan sa kanyang singsing ng demonyo, ngunit inalis ang singsing at inihagis ito kay Yuwigad. Nang ideklara niyang magre-retiro na siya bilang ang Dark One at tumalikod upang umalis, hinabol siya ni Yuwigad, ngunit tinamaan siya ng isang mapaminsalang sipa na nagpatalsik sa kanya palabas ng kastilyo. Pagkatapos, binisita ni Gardo at Oli Minas ang bahay ni Bannaza upang tanungin kung maaari silang tumira sa kanyang bahay ng ilang sandali. Matapos isalaysay ang nangyari, sinabi ni Oli Minas na sila ay walang pera at wala nang ibang mapupuntahan. Nang sabihin ni Bannaza na kailangan muna niyang tanungin ang iba, dumating din si Barirusa at nagulat nang makita ang kanilang mga bisita. Kaya, tinanong niya kung maaaring manatili ang mga demonyo sa kanila, ngunit nataranta siya. Ilang sandali pa, nang dumating ang iba pang mga kabalyero, ipinaliwanag ni Gardo na binitiwan niya ang trono at iniwan ang Dark Army habang sinasabing si Bannaza lamang ang kaibigang maaari niyang lapitan. Nang ituro ni Bluesom na inatake ng Dark Army ang ilang nayon ilang araw na ang nakalipas, nilinaw ni Fenris na ito ay sa utos ni Yuwigad. Matapos manampa si Gardo na hindi niya sasaktan ang sinuman, tinanong ni Fenris kung bakit sila walang pera, at ipinaliwanag ni Oli Minas na ibinigay ni Gardo ang lahat ng kanilang pera sa intelligence core. Dahil lahat sila ay umalis din sa Dark Army. Bilang depensa, sinabi ni Gardo na ito ay isang angkop na gantimpala para sa lahat ng pinsalang dulot nito at hiniling kay Oli Minas na patawarin siya. Pagkatapos ay sinabi niya na umalis siya sa trono dahil wala siyang pakialam sa mga pamamaraan ng kanyang ama, at idinagdag na maaari pa rin siyang makagawa ng impluwensya tulad ng kung paano pinigilan ni Bannaza ang pagdanak ng dugo sa isang nayon nang hindi humahawak ng trono. Habang nagtataka si Fenris kung paano niya nalaman, tinanong ni Bannaza ang mga babae kung maaaring manatili ang mga demonyo at nag-aatubili silang sumang-ayon maliban kay Barirusa na siyang nagpaalala sa kanila ng lahat ng ginawa ng mga demonyo. Gayunpaman, dahil sumasang-ayon na ang lahat, sumunod din siya.
Kinabukasan ng sinubukan ni Gardo na tulungan ang mga babae sa kanilang mga gawain, tinanggihan nilang lahat ang kanyang tulong. Kaya, ipinakita sa kanya ni Bannaza ang mga sandata at kagamitan na ginawa niya para ibenta. Nang makita ang mga kalasag na may kaliskis ng dragon, napagtanto ni Gardo na gawa ito gamit ang material mula sa nawala niyang armada ng dragon. Pagkatapos ay inako niya ang sisi dahil ang kanyang mga tao ang nagsagawa ng pag-atake. Habang nag-uusap sila, nagtataka si Oliminas kung paano sila nagkakasundo ng ganoon kadali. Kaya, ipinaalala ni Fenris sa kanya na hindi na si Gardo ang Dark One. Nang marinig ito, kinumpirma ito ni Oliminas sa pagsasabing mas mukhang masigla siya kaysa sa mga demonyo. Samantala, nakita ni Fenris si Barirusa na kanina pa nakikinig at tumatakbo palayo. Nang gabing iyon, habang natutulog ang lahat, nakatayo si Barirusa sa labas at pinapanood ang mga bituin. Dumating sina Fenris at Bannaza na may dalang tsaa at ilang cookies para sa kanya at sinabing nag-aalala sila dahil sampungin siya. Nang imungkahi ni Bannaza na pag-usapan nila ang kanilang desisyon na tanggapin ang mga demonyo, sinabi ni Barirusa na isa siyang freeloader at wala siyang karapatang tumanggi. Nang sabihin ni Bannaza na gusto niya kung paano sila namumuhay ng magkakasama, sinabi ni Barirusa na kahit alam niyang hindi masama si Gardo, hindi niya matanggap ang lahat ng ginawa ng mga demonyo. Bilang tugon, sinabi ni Bannaza na normal lang na maramdaman iyon dahil kahit siya ay hindi lubos na nagtitiwala sa mga demonyo. Nang tanungin niya kung hindi ba siya naiinis, sinabi ni Bannaza na ayos lang na mamuhay ng magkasama ng may respeto sa isa't isa habang tinatanggap ang mga paraan ng pamumuhay ng bawat isa. Pagkatapos ay inalok niya ito ng ilang cookies at sinabihan siyang subukan ang isa. Kinabukasan, nilapitan ni Barirusa sina Gardo at Oliminas at sinabing kahit tinanggap na niya sila, gagawin niyang miserable ang kanilang buhay kung sakaling manakit pa sila ng mga tao. Dahil sa inis, sinubukan ni Oliminas na makipag-away sa kanya, ngunit lumapit si Gardo sa kanya at inalok ang kanyang kamay. Samantala, ang blonde na bayani at si Choya ay nakatakas mula sa kastilyo ng demonyo, habang ang blonde na bayani ay nagsabing plano niyang ibenta ang ilang hiyas na hiniram niya mula sa kanilang kaban ng bayan. Pagbalik sa kastilyo ng demonyo, tinanong ni Huwigad kung bakit sila natatalo ng mga tao na hindi kasing lakas nila. Bilang tugon, ipinaliwanag ni Fufen na ang mga patibong ay inilagay sa bawat ruta na ginagamit ng Dark Army upang pigilan silang makalapit sa Clear Road. Nang iminungkahi ni Huwigad na lupigin ang mga tao ng mga bilang na hindi mapipigilan ng anumang patibong, tinanong ni Fufen kung paano niya balak bumuo ng isang hukbo. Bigla niyang sinabing trabaho niya ang pag-isipan ito at nireset ang utak niya gamit ang isang uppercut na nagpalabas sa kanya sa bubong. Pagkatapos ay sinabihan niya ang iba pang mga nasasakupan na magkaroon ng plano sa susunod nilang pagkikita at paglabas. Sa puntong ito, napagtanto nila ang kanilang pagkakamali sa pagpili kay Huwigad kaysa kay Gardo, at habang pinag-uusapan nila ang pagbaba ng moral ng kanilang mga puwersa, bumalik si Fufen na may pinakamaliwanag na ideya na magdaos ng isang sosyal na pagtitipon upang mapalakas ang kanilang moral. Maya-maya, sa isang pista, nanalo si Fenris ng isang voucher para sa pamamalagi sa isang hot spring resort. At nang sa tingin niya ay maaari niyang gugulin ang oras ng mag-isa kasama si Bannaza, sinabi ng may-ari ng stall na ang voucher ay para lamang sa 3 hanggang 15 katao. Kaya, pagkalipas ng ilang araw, tumungo sila sa resort kasama ang lahat ng kanilang mga kaibigan, habang si Fenris ay nagmumakmak. Sinabi ni Bannaza na ang biyahe ay isang pagkakataon para makilala nila sina Gardo at Oliminas. Habang tinuturuan ni Beryl ang iba pang mga babae tungkol sa mga benepisyo ng paliguan sa hot spring, nakinig si Fenris nang banggitin niya ang fertility, at bigla niyang naisip na magsimula ng isang pamilya kasama si Bannaza. Pagkatapos ay bigla siyang naging masaya at hinayla si Bannaza, na nagpapaisip sa kanya kung ano ang nagbago. Maya-maya, sinalubong sila sa resort, at habang ang iba pang mga babae ay may dala-dalang yukata, palihim na lumapit si Fenris upang tanungin ang isa sa mga attendant tungkol sa mga hot spring na nagpapalakas ng fertility. Kaya, inabutan siya ng attendant ng isang mapa at binati siya ng swerte. Samantala, nakasalubong ni Blossom sina Fufen at Huwigad, na nagbalat kayo bilang mga turista, ngunit mabilis na pinigilan ni Fufen ang galit na si Huwigad sa pagsisiwalat ng kanilang pagkukubli.
Nang ipaalala niya sa kanya na bumisita sila sa resort na nagbalat kayo bilang mga tao upang mapalakas ang kanilang moral, may mga demonyong dumaan sa malapit. Kaya, pinaalalahanan sila ni Fufen na isuot ang kanilang kwintas upang mapanatili ang kanilang Malisium. Samantala, pinanood sila ni Nagardo, Finris, at Oliminas at nagtataka kung ano ang nangyayari. Nang sandaling iyon, binalaan sila ni Finris na iwasan ang isang komprontasyon na maaaring makasira sa kanyang mainit na paliligo kasama ang kanyang asawa. Di nagtagal, ipinakita sa kanilang lahat ang kanilang mga silid. At nang malaman ng lahat maliban kay Barry Russo kung saan sila mag-check out sa resort, iminungkahi ni Finris kay Bannaza na dapat nilang bisitahin ang mga bukal ng pagkamayabong. Nang sabihin ni Heya na sasamahan niya sila, sinigawan siya ni Finris at sinabing hindi siya pinapayagang makialam sa pagkakataong ito. Iminungkahi ni Bannaza na gawin nila ang kanilang sariling gawain hanggang sa hapunan at kinaladkad siya ni Finris. Samantala, napaisip si Heya para makipagkita kay Dam Alinas at sinabing gusto niyang subukan nilang magkasama ang isang training drill. Nang magtaka si Dam Alinas kung anong training iyon, pamitik si Heya ng kanyang mga daliri at biglang itinali si Dam Alinas sa isang kama. Gulat na gulat, tinanong ni Dam Alinas kung ano ang ginagawa niya. At isiniwalat ni Heya na dahil pinapanood niya ang kanyang amo at ang asawa nito na nagkakagulo sa mga kumot, gusto niyang subukan ang kanyang natutunan. Bigla, sumakay siya kay Dam Alinas, na pagkatapos ay ipinaalala sa kanya na pareho silang babae. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Heya na siya ay isang genie at maaaring magpalaki ng launcher kung gusto niya. Bigla, nagalit si Dam Alinas at pinatalsik siya sa kanyang mental na estado. Samantala, dumating sina Finris at Bannaza sa paliguan, kung saan sinabihan niya siyang huwag mahiya. Ngunit nang muntik na niya siyang kaladkarin sa paliguan ng mga babae, itinuro niya na may hiwalay na paliguan para sa mga lalaki. Habang naliligo sila sa magkahiwalay na paliguan na pinaghihiwalay ng kawayan, kinausap ni Bannaza si Finris habang itinatago niya ang kanyang pagkadismaya sa talunan. Pagkatapos, nang imungkahi ni Bannaza na magplano sila ng honeymoon trip, at isiniwalat ni Finris na nadismaya siya dahil hindi sila maaaring magbahagi ng paliguan. Samantala, nakahanap si Beryl ng isang museo ng mga kasiyahan ng matatanda, na hindi niya pinatuloy sa kanyang mga kaibigan. At habang sinusubukan niyang pumasok, naabutan siya ni Heya at sinabing nabasa rin niya ang tungkol sa mga hotspot na maaari nilang tuklasin sa resort. Pagkatapos nito, isiniwalat niya na bibisita siya sa lugar upang maghanap ng makakasama sa paghahalungkat ng tulya at iminungkahi na magtambol sila. Nang magpanggap si Beryl na hindi niya naiintindihan, itinulak siya nito papasok. Sa ibang lugar, habang umiinom ng alak si Blossom kasama ang iba, nakita niya si Barry Russo na nakatingin kay Gardo. Kaya, sinabihan niya itong lapitan ito. Gayunpaman, sinabi ni Barry Russo na nakatutok lang ang kanyang paningin sa mga demonyo. Nang sandaling iyon, tinawag ni Blossom si Gardo, na pagkatapos ay nakita si Barry Russo at pinuri ang kanyang hitsura. Habang namumula si Barry Russo, inanyayahan ni Blossom si Gardo na sumama sa kanila. Samantala, ang mga demonyo ay nagpista sa pagkain ng tao at nagkomento kung gaano ito kapangit. Di nagtagal, sila ay nainip. Kaya, sumayaw si Fufen upang aliwin sila. Ngunit, isang galit na demonyo ang sumuntok sa kanyang mukha. Bigla, nagkaroon ng away at sa huli ay pinakawalan nila ang kanilang Malisium sa hangin. Nagkataon, ang blonde na bayani at si Choya ay dumating sa resort. At upang ipagdiwang ang kanyang paghahari, ang blonde na bayani ay kumuha ng isang lilang kristal, iniisip na ito ay magiging mahal. Sa kasamaang palad, ang kristal ay nagsimulang sumipsip ng Malisium mula sa kapaligiran at ginawa siyang isang halimaw. Sa pagbabalik sa paliguan, lumapit si Barry Russo kay Oliminas at tinanong kung gusto niyang bumalik si Gardo sa pagiging Dark One. Bilang tugon, itinuro ni Oliminas na siya ang pinakamalakas at pinakamaalaga na demonyong may kakayahang humawak ng pwesto. Nang sandaling iyon, itinuro ni Barry Russo na malamang na umiibig si Oliminas kay Gardo kung iniwan nito ang madilim na hukbo upang sundan siya. Bigla, bumangga ang halimaw sa isang gusali, na nagdulot ng kaguluhan sa buong resort. Kaya, biglang huminto si Bannaza, hinawakan ang gumuguhong gusali gamit ang kanyang mahika, at hiniling kay Finris na tingnan kung ano ang nangyayari sa para sa kanya. Bigla,
tumalon si Fenris palabas ng banyo nang walang damit, na ikinagulat niya. Kasabay nito, nakita ni Gardo ang halimaw at itinuro na ito ay isang napakalaking concentrated malicium. Nagulat, tinanong ni Barry Russo kung may mga demonyo sa resort. At isiniwalat ni Oli Minas na nakita niya si Yuigad at ang kanyang mga kasamahan doon. Nang tumingin ng malapitan, nakita ni Oli Minas ang kristal at itinuro na sinisipsip at pinapalakas nito ang malicium upang mapataas ang mahiwagang kapangyarihan para sa mga demonyo. Gayunpaman, dahil nasa kamay ito ng isang tao, hindi ito mapigilan. Nang sinubukan ng mga babae na tulungan ang mga tao na lumikas sa sinabi ni Gardo na kaya ni Bannaza na hawakan ang sitwasyon. Pagkatapos ay ipinaalam ni Barry Russo sa kanya kung bakit hindi dapat mag-isa si Bannaza sa pasanin. Matapos tumakbo ang mga kabalyero upang tumulong, itinuro ni Gardo na binalaan sila ni Fenris na lumayo sa paningin at nagpa siya na mapag-alitan. Bigla, pareho silang nag-teleport sa tuktok ng isang bubong kung saan sumama si Fenris sa kanila na determinadong linisin ang salarin na sumisira sa kanyang hot spring bath. Agad na tumalon din si Yuigad sa bubong, upang harapin si Gardo at tinanggal ang kanyang kwintas upang atakihin siya gamit ang malicium. Samantala, natagpuan ni Barry Russo si Bannaza at ipinaalam sa kanya ang tungkol sa sitwasyon ng halimaw sa habang idinagdag na si Yuigad at ang kanyang mga tauhan ay nagbalat kayo bilang mga bisita sa resort. Bukod pa rito, ipinahiwatig niya na maaaring nakikipagtulungan si Gardo sa iba pang mga demonyo, ngunit sinabi ni Bannaza na imposible ito. Kaya, nagpa siya siyang magtuon sa pagprotekta sa gusali. Sa ibang lugar, kinontrol ni Yuigad ang halimaw upang salakayin si Gardo, na pagkatapos ay hinaranggan ang kanyang mga pag-atake. Nang sandaling iyon, sinubukan ni Yuigad na hulihin siya, ngunit nakawala si Gardo. Biglang nakita ni Oli Minas ang bayani at si Choya ay nakabalot sa malicium. Kaya, nagpa siya si Fenris na alagaan sila. Nag-teleport siya palapit sa kanila at pinalayas ang bayani gamit ang isang atake, nabasag ang kristal habang natamba rin si Choya. Gayunpaman, nahuli siya ni Gardo gamit ang kanyang mahika at sinabing hindi niya kayang panuurin ang isang tao na masaktan. Nang marinig ito, nagtipon si Yuigad ng ilang malicium at inatake si Gardo, ngunit umiwas siya sa atake at sinabihan si Yuigad na mas bigyang pansin ang kanyang paligid. Biglang tumugon si Yuigad ng sunod-sunod na suntok, ngunit naiwasan silang lahat ni Gardo. Samantala, nilapitan ni Oli Minas si Fufen at ilang iba pang mga demonyo upang tanungin kung ano ang ginagawa nila kay Yuigad. Habang inaangkin ng isa na naroon lang sila para masiyahan sa paliligo, inatake ni Fufen si Oli Minas, ngunit tumalon ito ng mataas at gumanti gamit ang kanyang mga kuko. Samantala, sa rooftop, pinigilan ni Gardo ang isa sa mga suntok ni Yuigad at gumanti gamit ang mahika. Bigla, nag-full demon mode si Yuigad at tinamaan si Gardo. Pagkatapos nito, hinarang ni Gardo ang iba pang mga suntok habang tinatawag si Yuigad na isang mahina. Bigla, hinawakan niya si Yuigad at inubos ang malicium nito. Nagulat, tinanong ni Yuigad kung ano ang ginawa niya at isiniwalat ni Gardo na tinatakan niya ang kanyang malicum dahil ito ang pinagmumulan ng kanyang lakas. Nang sabihin ni Yuigad na walang ganoong spell, sinabi ni Gardo na ito ay isang spell na ginagawa ng mga tao ngunit na perpekto niya ito. Bigla, kumuha ang mga staff ng resort ng ilang anteng-anteng at pinasuko ang mga demonyo gamit ang mga ito. Nang sandaling iyon, sinabi ng head attendant na ang resort ay puno ng mahika kung sakaling may mga emergency kaya ini-teleport niya ang mga demonyo palabas ng resort. Samantala, sinampal ni Fenris ang natitirang malicium palabas ng bayani habang naghihiganti. Pagkatapos, inayos ni Bannaza ang gusali gamit ang mahika at nagtulungan silang lahat upang linisin ito. Nagpasalamat ang punong attendant kay Bannaza para sa kanyang tulong at iminungkahi na tamasahin nila ang mga hot spring. Kalaunan ng gabi, habang ninanamnam ni Fenris ang hot spring, dumating si Oli Minas at nag-alangan malapit sa tubig. Gayunpaman, nang tanungin ni Fenris kung natatakot siya, tumalon siya at napagtanto na hindi naman ganoon kasama. Bigla, napunta ang kanyang atensyon kay Fenris na pagkatapos ay itinago ang kanyang mga asset mula sa gutom na mandaragit. Nang sandaling iyon, tinanong ni Blossom si Beryl kung nasaan siya habang nagaganap ang kaguluhan. Inihayag ni Heya na gumagawa sila ng isang bagay na ikinagulat ni Beryl. Bigla, pinahirapan ni na Blossom at Bell si Beryl para sa ilang sagot.
Samantala, sa paliguan ng mga lalaki, ginawa ni Bannaza at Gardo ang kanilang bonding sa malayo at pinag-usapan ang pag-iisa ng kanilang mga lahi. Kinabukasan, habang magkakasama silang nagpipista, isang katulong ang lumapit kay Fenris dala ang isang espesyal na putahe para makatulong sa mga aktibidad niya sa kwarto na nag-iwan sa kanya na tuwang-tuwa. Sa sandaling iyon, nilapitan ni Barry Rose si Gardo at nagpasalamat sa pagliligtas sa mga tao gaya ng kanyang ipinangako. Gayunpaman, mabilis silang pinutol ni Oli Minas bago pa sila magsimulang magkayakap. Nang gabing iyon, nang makatulog ang lahat, sumama si Fenris kay Bannaza sa labas at pinag-usapan nila ang kanilang iniisip tungkol sa kanilang dalawang lahi. Pagkatapos nito, sinabi ni Bannaza na maaaring lumala ang labanan sa pagitan ng dalawang lahi at sinabing gusto niyang tumulong. Pagkatapos ay hinailan niya ito palapit habang sinasabihan siyang siguraduhing hindi siya lalayo, papanig sa mga tao. Bigla, sumugod si Fenris sa kanya at sinabing sisiguraduhin nilang mabubuhay ng ligtas ang kanilang mga anak. Naantig dito, hinalikan siya ni Bannaza at ginawa nila ito sa beranda. Kinabukasan, habang pauwi sila, napansin ng mga babae ang kakaibang kinang ni Fenris at hiniling na sana ay siya na lang sila. Di nagtagal, nag-teleport sila pabalik sa bahay at ipinagpatuloy ang kanilang mga buhay. Habang sinisimula ni Bilano ang kanyang trabaho sa pagtuturo sa paaralan, si Heya ay nag-aani gamit ang mahika at nang subukan ito ni Blossom, napagtanto niya na nagdurusa siya ng walang dahilan sa lahat ng ito. Pagkatapos ay nagpakita si Beryl at nag-alok na tulungan silang ilipat ito sa palengke kasama ang kanyang mga kabayo. Samantala, tinulungan ni Gardo si Bannaza na gumawa ng mga bagong armas at habang pinapuna ni Oli Minas ang kanilang trabaho, bumalik si Barry Ruse mula sa pangangaso at nagpasalamat kay Gardo para sa kalasag na ginawa niya para sa kanya. Gayunpaman, mabilis na nakisali si Oli Minas sa pagitan nila na mukhang galit na galit pa rin gaya ng dati. Kaya, binago ni Barry Rose ang usapan at ipinaalala sa kanila na araw ng koronasyon ni Elizabeth. Sa kastilyo, pagkatapos makoronahan si Elizabeth, iniulat ng pari na nawawala pa rin ang kanyang ama. Kaya, sinabi niya na malamang ay tumakas na ito nang mapagtanto niyang nabunyag ang mga kakilakilabot na bagay na kanyang ginawa.